KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 521 hanggang 530. Ika-53 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 521. Top 10 Nanograms Black Warrior Institutes. Para bang naramdaman ng pagdududa ni Huang Xiaolong, kinuha ni Zhao Shu ang kanyang sarili na magpaliwanag. Bukod sa pagpili ng pagpasok ng disipulo isang beses bawat 200 taon, may isa pang paraan upang matanggap sa loob ng Black Warrior Institute nang hindi dumaan sa proseso ng pagpili. Bawat Grand Elder, Vice Institute Principal, at Institute Principal ay may mga espesyal na karapatan na nagpapahintulot sa kanila na direktang mag-recruit ng disipulo. Direktang recruitment. Napukaw ang interes ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, may bilyon-bilyong tinatawag na mga henyo sa Black Tortoise Galaxy, mas mahirap kaysa sa inaakala na mapansin ang isang Black Warrior Institute Grand Elder, higit pa para sa Vice Institute Principal at Institute Principal. Sabi ni Zhang Fu. Ibinaba ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo sa pagmumuni-muni. Wala siyang alinlangan na nakuha ni Lilo ang mata ng isang Black Warrior Institute Grand Elder, Vice Institute Principal, o ang Principal, kaya direktang dinala bilang isang Black Warrior Institute na disipulo. Biglang naalala ni Huang Xiaolong si Li Molan na nagsabi na si Lilo ay nagtataglay ng kakaibang pangangatawan. Tila ang likas na talento ni Lilo ay higit pa sa kanyang tinantya, kung hindi nito maipaliwanag kung paano siya direktang kinuha ng mga nangungunang tao mula sa Black Warrior Institute. Ito ba ang dahilan kung bakit napakabigat ng lakas ni Lilo sa huling pagkikita nila? Tinanong ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu at Zhang Fu ng marami pang tanong tungkol sa Black Warrior Institute. Pareho nilang sinabi kay Huang Xiaolong ang lahat ng kanilang nalalaman. Ang Black Warrior Institute ay umiral ng higit sa 30 milyong taon. Nang marinig ni Huang Xiaolong si Zhao Shu na sinabi na ang Black Warrior Institute ay itinatag mahigit 30 milyong taon na ang nakalilipas ng isang master cultivator ng espada, siya ay namangha. Ipinagpalagay niya, sa simula, na ang Black Warrior Institute ay halos ilang milyong taong gulang na, gayunpaman, ang mahabang pundasyon nito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, ang alam ni Zhao Shu at Zhang Fu tungkol sa institute ay sobrang limitado sa mga bagay tulad ng kasalukuyang punong guro, ang mga Grand Elder, tulad at iba pa. Alam nila na sa bawat proseso ng pagpili ng disipulo, ipapadala ng institute ang mga rehistradong kalahok sa isang lugar na tinatawag na Deepwood Star upang manghuli ng mga demonyong hayop, mga demonyong gumagala, at iba pang mga halimaw bilang isang proseso ng pag-aalis. Ang unang 100 kalahok na may pinakamataas na marka ay papasa sa pagsusulit. Sa pangkalahatan, ang mga nakapasok sa top 100 ay ang 9th Order, 10th Order Saint Realm Experts at mas mataas pa. Medyo matagal bago nakabawi si Huang Xiaolong mula sa pagkagulat na ito. Saint Realm 9th Order, 10th Order, and above. Ang pagsunod sa mga alituntunin ng Black Warrior Institute sa hindi pagtanggap sa mga mahigit sa 200 taong gulang, hindi ba't ang lahat ng mga henyong ito ay nagawang makalusot hanggang sa 9th Order Saint Realm, 10th Order Saint Realm, at higit pa, ng mas mababa sa 200 taon? Kung totoo iyon, sa buong Martial Spirit World surface, maliban kay Huang Xiaolong, walang ibang henyo na makakasya sa pangangailangang iyon. Sa Martial Spirit World, kung ang isang tao ay makatuntong sa Saint Realm sa loob ng 300 taon ng paglilinang, sila ay maituturing na isang henyo sa mga henyo, at kahit na ang mga ito ay kakaunti sa bilang. Kalimutan ng tungkol sa pagsira sa lahat ng paraan sa ika-9 o ika-10 order sa wala pang 200 taon ng paglilinang. Si Duan Ren, halimbawa, ang maalamat na emperador ng Snowwind Continent, ay gumugol ng higit sa 1,000 taon sa paglilinang, ngunit hindi pa niya naabot ang 8th Order Saint Realm, mas mababa ang 9th Order o 10th Order. Inilagay ito sa pinakamababang paraan bago ang mga henyo sa loob ng malawak na Black Tortoise Galaxy, dumi na si Duan Ren, mas mababa pa sa putik sa ilalim ng mga paa ng isang tao. Ilang sandali pa, pinatawad ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu at Zhang Fu.
Sa totoo lang, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili. Sa ilang mga punto, ang boses ni Dragon Emperor Altai ay tumunog, mayroong higit sa 120,000 mga ibabaw ng mundo sa Black Tortoise Galaxy, na puno ng mga mahuhusay na talento at napakalaking henyo, ngunit tiyak na maaari kang mailagay sa nangungunang 10 sa loob ng huling 10 milyong taon ng kasaysayan. Inilagay sa nangungunang 10 sa loob ng huling 10 milyong taon ng kasaysayan. Ito ang pagsusuri ni Dragon Emperor Altai kay Huang Xiaolong. Kung ang mga salitang ito ay kakalat sa Black Tortoise Galaxy, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Sa 10 milyong taon ng kasaysayan, 10 nangungunang. Ano ang sumasaklaw sa konseptong iyon? Kahit na ang kasalukuyang principal ng Black Warrior Institute ay hindi maaaring mag-claim ng pareho. Dapat malaman ng isang tao, pinapalitan ng Black Warrior Institute ang principal nito tuwing 50 hanggang 60,000 taon. Kasama ang kasalukuyang institute principal, nagkaroon ng higit sa 500 henerasyon ng mga punong guro. At ang bawat itinalagang institute principal ay ang cream of the crop, mga natatanging henyo na sumahubong sa kanilang henerasyon ng mga nangungunang henyo. Kahit na ang kasalukuyang Black Warrior Institute principal ay hindi maglalakas loob na mag-claim na maaari siyang makakuha ng nangungunang 10 pwesto sa pagitan ng mahigit 500 na una. Higit na hindi ang iba pang mga kilalang puwersa sa Black Tortoise Galaxy. Ang bawat henyo mula sa mga sekta o malalaking pamilya na kinilala bilang mga kilalang puwersa sa Black Tortoise Galaxy ay may kamangha-manghang mga talento. Umiling si Huang Xiaolong matapos marinig ang evaluasyon ni Dragon Emperor Altai, halatang hindi nasisiyahan sa evaluation na natanggap. Top 10 lang. Kung top 10 lang ito sa loob ng Black Tortoise Galaxy, paano naman ang Azure Dragon Galaxy? Paano ang White Tiger Galaxy, at gayon din ang Vermilion Bird Galaxy? Sa 4 na malalaking kalawakan, saan siya ilalagay? 40 rango. Pagkatapos ay iiwan ang 4 na malalaking kalawakan na ito sa hindi mabilang na mga kalawakan na pinamamahalaan ng iba pang Divine World Surfaces. Bahagyang napangiti ang Dragon Emperor nang makita si Huang Xiaolong na umiling-iling, "You brat. Sa tingin mo ba ang numero 1 lugar ay kasing simple ng sunbathing?" Kahit ang unang Black Warrior Institute principal ay hindi nang ahas na sabihin na siya ang numero 1 tao, higit sa lahat. Napangiti si Huang Xiaolong, nagtanong, "Ano ang iyong iniisip tungkol sa Black Warrior Institute?" Agad na naunawaan ng Dragon Emperor Altai ang kahulugan ng mga salita ni Huang Xiaolong. Ang Black Warrior Institute ay umiral ng higit sa 30 milyong taon, ang mga naipon na mapagkukunan nito ay nakakatakot, ang paglinang doon ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Ang mga Divine Grade Spirit Pellets at Divine Rank Techniques ay hindi mabilang, bukod pa rito, kung ikaw ay magiging alagad ng Black Warrior Institute, ang pagkakakilanlang ito mismo ay lilikha ng maraming kaiganhawahan sa paglipat sa paligid ng Black Tortoise Galaxy. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsang-ayon, iyon ay mga katotohanan. Ang gusto ni Huang Xiaolong ay ang pagkakakilanlan ng isang alagad ng Black Warrior Institute. Pinatay niya ang Young Noble Absolute Kill ng Star Sword Sect, at ang Ying Tian ng Pamilya Ying, sa malaot madali malalaman ng dalawang partido na ito na siya ang may gawa. Kung siya ay may pagkakakilanlan ng isang alagad ng Black Warrior Institute, kahit na sa ibabaw, ni ang Star Sword Sect o ang Ying family ay hindi maglalakas loob na harapin siya ng tahasan. Sabihin, anong ranking ang makukuha ko kung magpaparehistro ako para lumahok sa pagpili? Casual na tanong ni Huang Xiaolong, na higit sa pagka-curiosity. Sumagot si Dragon Emperor Altai, "Sa pag-asa sa iyong kasalukuyang lakas, tiyak na madali kang makapasa sa pagsusulit, ngunit maaaring medyo mahirap makuha ang unang pwesto." Malamang na top 3. Nangungunang 3. Nagulat si Huang Xiaolong. Half expectation niya na sasabihin ng matandang dragon na makukuha niya ang top spot, pero top 3 lang. Pumalaklak si Dragon Emperor Altai, "Oo, ang iyong talento ay nakakatakot sa langit, ngunit ang iyong panahon ng paglilinang ay medyo masyadong maikli, wala pang 30 taon, samantalang ang ilan sa mga kalahok na henyo ay gumugol ng halos 200 taon ng kanilang buhay sa paglilinang. Ang kanilang pundasyon ay mas malalim kaysa sa iyo isipin.
Ang ilan ay maaaring umaban pa sa God Realm. Ang lakas ng God Realm ng mga henyong ito ay talagang hindi isang antas na maihahambing ni Ingtian ng Deities Templar. Natahimik si Huang Xiaolong. Ngunit muli, ang mga henyo na nag-cultivate ng hindi hihigit sa 200 taon at kaya pa ring sumulong sa God Realm ay tiyak na wala pang tatlo. Idinagdag ng Dragon Emperor, ang taon nang ako ay nagparehistro para sa pagsusulit, nagkataon na nakatagpo ako ng 2 napakalaking henyo na pumasok sa Diyos. Kaharian. Natigilan si Huang Xiaolong. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay ang Dragon Emperor Aotai ay isa ring disipulo ng Black Warrior Institute. Sa totoo lang, isa rin ako sa mga disipulo ng Black Warrior Institute. Sa taong iyon, nakuha ko ang pangalawang lugar. Ang pag-alaala ng Dragon Emperor Aotai ay napuno ng lasa ng pagmamayabang. Ang paglahok sa pagsusulit sa pagpili ng Black Warrior Institute, ang pagiging namumukod tangi sa bilyon-bilyong tao, na umangkop sa pangalawang pwesto, sa katunayan ito ay isang bagay na maipagmamalaki. Sino ang nakakuha ng unang lugar? Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na magtanong. Kahit na si Dragon Emperor Aotai ay nagawa lamang na agawin ang pangalawang pwesto, ito ay naging dahilan upang siya ay mausisa tungkol sa unang pwesto na scorer. Isang henyong disipulo mula sa Jiang family. Naalala ng Dragon Emperor Aotai, ang Jiang family ay isa sa mga kilalang puwersa ng Black Tortoise Galaxy. Kung tungkol sa kung ano ang tawag sa disipulong iyon ng pamilyang Jiang, hindi binanggit ni Dragon Emperor Aotai. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 522. Umalis sa Martial Spirit World. Hindi ibinahagi ni Dragon Emperor Aotai ang pangalan ng taong nakakuha ng unang pwesto sa taong iyon at pinili ni Huang Xiaolong na huwag nang ituloy ang paksa. Gayunpaman, may natitira pang 3 taon bago ang susunod na pagpili ng pagpapatala sa Black Warrior Institute, na nagbibigay kay Huang Xiaolong ng sapat na oras, kaya nagpasya siyang manatili at mag-cultivate sa Martial Spirit World pansamantala. Nilalayo niyang makapasok sa rurok sa huling bahagi ng ika-10 Order Sane bago dumating ang oras para sa pagpili ng disipulo ng Institute. Sa proseso ng pagpili sa oras na ito, ang kanyang layunin ay hindi ang nangungunang 3 pwesto, ngunit ang unang lugar. Unang pwesto. Ang mga gantimpala para sa unang pwesto, pangalawang pwesto, at pangatlong pwesto ay ibang-iba sa kabuuan. Higit pa rito, ang unang lugar ay magbibigay kay Huang Xiaolong ng ilang mga prerogative sa Institute. Ito ay karagdagang gantimpala na ibinigay ng Black Warrior Institute sa unang may hawak ng pwesto sa bawat pagpili ng disipulo. Dahil nabaligtad na niya ang Ghost Domain, para sa susunod niyang pagsasanay, pinili ni Huang Xiaolong ang Origin Forest. Nasakop niya ang Poison Corpse Scarab sa loob ng Origin Forest, at ang Ancient Dragon Clan Ruins ay natagpuan din sa Origin Forest. Isang lugar na umiral mula pa noong sinaunang panahon, naniniwala siyang tiyak na magkakaroon ng kalahating hakbang na God Realm na mga demonyong hayop na nakakubli sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Makalipas ang 3 buwan, sa kalaliman ng Origin Forest, isang napakalaking buwaya na humigit kumulang 600 metro ang haba, at ilang metro ang kapal ang bumagsak sa lupa mula sa mataas na altitude. May malaking nakanganga na butas sa gitna ng bungo nito, nary a sign of life could detect from it. Si Huang Xiaolong ay lumutang pababa mula sa himpapawid, ang kanyang mga paa ay dumampi sa lupa sa harap ng walang buhay na higanting buwaya. Isang magaan na kisap mata mula sa Blades of Osiris sa kanyang kamay, na madaling naghuhukay ng isang beast core. Ito ay isang higanting buwaya na natatakpan ng makapal na ginintoang kaliskis, kaya ang pangalan nito, Golden Scaled Croc, isang demonyong hayop na nagpapanatili sa kanyang ancestral bloodline na may lakas ng isang peak half-step God Realm. Matapos kunin ang beast core nito, umupo si Huang Xiaolong na naka-cross-legged para pinuhin ang beast core sa mismong lugar. Makalipas ang 1 oras, tumayo siya, naganap na napino ang enerhiya sa loob ng beast core. Sa loob ng 3 buwang ito sa loob ng Origin Forest, pinatay niya ang 7 half-step God Realm pati na rin ang 2 peak half-step God Realm na demonyong hayop.
Sa puntong ito, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na maabala sa mga peak late 10th Order Saint Realm Beast na iyon. Tanging ang mga Beast Core mula sa kalahating hakbang na God Realm at pataas ang maaaring magdala ng kaunting pakinabang sa kanya. Sa ilang buwang ito ng paglinang ng Treasure Dragon Protective Shield Art, ang kanyang True Dragon Physique ay kitang-kitang lumakas, na nagpapabili sa kanyang Demonic Energy Engravings Rate. Ang kanyang rate ng pagdalisay ng demonyong enerhiya sa pamamagitan ng Dragon Pearl ay nakakita rin ng matinding pagpapabuti. Noong nakaraan, ang pagpino ng kalahating hakbang na God Realm Beast Core ay aabutin siya ng 3 hanggang 4 na oras, ngunit ngayon ay magagawa niya ito sa loob ng 1 oras. Sa pagtingin sa bangkay ng Golden Scaled Croc na nakahiga sa kanyang harapan, pinakawalan ni Huang Xiaolong ang Poison Corpse Scarabs mula sa Linglong Treasure Pagoda. Ang maliliit na nilalang na ito ay patuloy na nagbabago at nag-evolve sa mabilis na bilis nitong mga nakaraang araw dahil sa masaganang supply ng kalahating hakbang na God Realm na mga bangkay ng demonyong hayop. Ang lakas ng bawat maliit na Poison Corpse Scarab ay kapantay na ngayon ng isang 10th Order Saint Realm Warrior. Ilang 10,000 ng 10th Order Saint Realm level warriors ang madaling makapatay ng peak half-step God Realm Master. Lumipas ang mga araw at ngayon ay ika-4 na buwan na ni Huang Xiaolong sa Origin Forest, huminto sa ibabaw ng talon sa isang malalim na lugar ng kagubatan. Sa ngayon, ligtas nang sabihin na halos lahat ng kalahating hakbang na God Realm at higit sa mga demonyong hayop ay pinatay ni Huang Xiaolong, pino at hinigop, na naging bahagi ng kanyang lakas. Sa makatuwid, ang pananatili ng mas matagal dito ay magiging walang kabuluhan. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang silhwete ay kumurap sa isang malabo na lumabas mula sa Origin Forest. Nang siya ay bumalik sa Southern Hill Estate, dumating sina Zhao Shu at Zhang Fu upang magulat tungkol sa pagkumpleto ng muling pagtatayo ng Huang Clan Manor. Handa na ang Huang Clan Manor. Nagulat si Huang Xiaolong. Nang ibigay niya ang gawain na muling itayo ang Huang Clan Manor kina Zhao Shu at Zhang Fu, ang deadline ay 1 taon, ngunit 10 buwan na lang ang lumipas mula noon. Si Huang Pang at Suyan ay napuno ng saya nang makarating sa kanilang mga tainga ang balita at handa silang bumalik sa Huang Clan Manor sa mismong araw na iyon. Habang pinapanood ang masaya at masigasig na mga ekspresyon ng kanyang mga magulang, si Huang Xiaolong ay lubos na walang kapangyarihan, kaya, tinipon ng kanyang mga magulang at kapatid, sila ay umalis sa bagong Huang Clan Manor sa parehong araw. Sa pagkakataong ito, bawat isa sa kanila ay sumakay sa isang peak late 10th Order Saint Realm level demonic beast, na binabawasan ang oras ng paglalakbay na kailangan nila upang marating ang Huang Clan Manor sa Luotong Kingdom. Ang bawat isa ay nagsusuot ng nabigla na mga ekspresyon habang sila ay tumalon mula sa likuran ng kanilang mga bundok sa lupa habang nakatitig sa bagong Huang Clan Manor na mas mukhang isang palasyo ng imperial na may mga patong-patong na gusali, namumukadkad na mga bulaklak at mga tunog ng umaawit na mga ibon. Ilang sandali bago sila nakabawi mula sa nakakagulat na tanawin bago tumuloy sa pagpasok sa mga pangunahing pintuan. Ang pangunahing pasukan ng Huang Clan Manor ay higit sa 50 metro ang taas, sapat na lapad upang mapaunlakan ang 2 karwahe ng kabayo na dumaraan sa kanila ng sabay, nakahawig ng mga pintuang bayan ng imperial sa Karangyan. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa kahabaan ng corridors. Sa daan, pinalamutian ng malalagang mga palumpong at puno ang mga istrukture, ang mga mabangong bulaklak ay sumasayaw sa banayad na simoy ng hangin, walang katapusang dumadaloy na tubig mula sa batong bundok. Ang mga poste ng Garden Pavilion ay pinalamutian ng parang buhay na mga ukit na nilagyan ng mamahaling mga batong panghalahas, gayunpaman ito ay nagpapakita pa rin ng bakas ng init sa gitna ng karelegan. Ang mga lumang bahagi ng Huang Clan Manor ay hindi giniba, sa halip, ang mga ito ay inayos at muling pinalamutian upang magmukhang bago. Tumanggo si Huang Xiaolong, lubos na nasisiyahan sa mga resulta. Siyempre, nagustuhan din ni Huang Pang, Suyan, at ng iba pa ang bagong kapaligiran. Mabuti ang ginawa mo. Tumalikod si Huang Xiaolong, pinuri sina Zhao Shu at Zhang Fu na sumusunod sa likuran. Parehong nakahinga sa maluwag sina Zhao Shu at Zhang Fu matapos marinig ang papuri ni Huang Xiaolong.
Sa loob ng 10 buwang ito, literal nilang pinisil ang lahat ng ideya at pagsisikap na posible upang muling itayo itong Huang Clan Manor. Kahit na natapos na, nag-aalala pa rin sila na baka hindi ito kasiya siya ng sovereign o ng Huang family. Nang handa na ang manor, ang susunod na pagkakasunod-sunod ng mga bagay ay ang pagpili ng mga gwardya at kasambahay. Maliban sa ilang mga gwardya at katulong na sumunod sa Huang family mula sa likod, ang mga bagong napili ay pawang mga eksperto sa Martial Spirit World's 10th Order Saint Realm at mas mataas, na inilagay sa bawat sulok upang matiyak ang kaligtasan ng Huang Clan Manor. Sa kabuuan, pumili si Huang Xiaolong ng 300 eksperto sa kaharian ng 10th Order Saint, hindi sobra, at hindi masyadong kaunti. Aalis siya sa Martial Spirit World sa mga susunod na araw, sa makatuwidang depensa ng Huang Clan Manor ay kailangang maging kapantay. Panghuli, inilagay ni Huang Xiaolong ang flag ng Ghosts and Devils sa itaas ng airspace ng Huang Clan Manor, binalot ang buong Huang Clan Manor at ang bundok sa likod nito sa array formation, na pinakawalan ang napakaraming peak ng late 10th Order Saint Realm Ghost Creature na kanyang nasakop sa Ghost Domain para bantayan ang formation flag sa gitna. Nang maglaon dahil sa napakaraming peak na ito ng late 10th Order Saint Realm Ghost Creature at ang 300 eksperto ng 10th Order at pataas na nagbabantay sa lugar, nagkaroon sila ng pagkakataon na hawakan ang kuta kahit na ang kalaban ay master ng God Realm. Bagamat ang Ghost and Devils flag ay inilagay sa airspace sa itaas ng Huang Clan Manor, isinama ito sa nakapalibot na espasyo, at sa gayon, kung hindi na-trigger ng anumang makamulto na enerhiya, lahat ng bagay sa kanyang Huang Clan Manor pati na rin ang likod na bundok ay lumitaw na parang kahit saang lugar. Kahit isang master ng God Realm ay hindi makapagsasabi ng anumang pagkakaiba. Sa lahat ng bagay, si Huang Xiaolong ay nagdaos ng isang engranding piging na nagimbite ng mga eksperto mula sa lahat ng 4 na sulok ng Martial Spirit World. Ang 2 buwang sumunod na karamihan ay ginugol kasama ang kanyang pamilya, lumipas ang mapayapang mga araw sa saya at tawanan. Tirichet Asterisk S. Ang maliwanag na buwan ay nakabitin ng maliwanag sa madilim na kalangitan. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa tuktok ng bundok sa likod ng Huang Clan Manor, na tila nakatingin sa mga gumugulong na alon sa di kalayuan. Tumayo si Shi Xiaofei sa tabi niya, tahimik na pinapanood siya. Alam na niya na ang lalaki sa kanyang harapan ay nagpasya na umalis sa Martial Spirit World sa umaga. Ginugol din niya ang huling 2 buwan sa Huang Clan Manor, at ito ang pinakamasayang 2 buwan ng kanyang buhay. Kuya Huang, napagpasyahan mo na ba talaga na lumahok sa pagpili ng disipulo ng Black Warrior Institute? Lumipas ang maraming oras bago nagsalita si Shi Xiaofei. Tumango si Huang Xiaolong, inabot ang kamay niya para hawakan ang maliit na kamay ni Shi Xiaofei, mahigpit itong hinawakan. Bagamat may 2 taon pa bago magbukas ang Black Warrior Institute para sa pagpaparehistro, nadama niya na ang pagpapatuloy ng pananatili sa Martial Spirit World ay walang paraan para tulungan siyang umasenso hanggang sa rurok ng late 10th Order Saint Realm bago noon. Ayon sa kanyang magaspang na pagtatantya, para makapasok siya sa peak late 10th Order Saint Realm, kakailanganin niyang pinuhin ang hindi bababa sa 100 kalahating hakbang na God Realm Beast Course. Walang duda, sa Martial Spirit World ay walang ganoong karaming half-step God Realm na demonyong hayop. Dahil dito, maaari lamang niyang ilabas ang araw ng pag-alis. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 523. Central Starfield. Kuya Huang, babalik ka ba? Ang magagandang mata ni Shi Xiaofei ay malungkot na nakatingin kay Huang Xiaolong, na lumuluha na at pulang-pula. Ang mga daliri ni Huang Xiaolong ay buong pagmamahal na hinaplos ang malambot at mahabang buhok ni Shi Xiaofei, na humihikbi sa mababang bulong, "Silly girl, syempre babalik ako." Pagkatapos maging inner disciple ng Black Warrior Institute, talagang babalik ako. Ayon kay Dragon Emperor Altai, hanggat tumuntong siya sa God Realm, siya ay magiging kwalipikadong maging isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Hindi pinaghigpitin ng Institute ang kalayaan ng isang panloob na disipulo. Sa oras na iyon, malaya si Huang Xiaolong na bumalik sa Martial Spirit World.
Sa bilis ng kanyang cultivation, hindi siya dapat magtagal para makamit ito. Pumadjejek si She Xiaofei na naging malakas na tawa nang marinig ang pangako ni Huang Xiaolong na babalik siya kapag siya ay naging panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Nakakataba ng kaluluwa ang tumatawa niyang mukha. Biglang inabot ni Huang Xiaolong, hinayla si She Xiaofei sa kanyang yakap, dahilan para mamula ito hanggang sa kanyang tenga. Sa yakap ni Huang Xiaolong, naramdaman niyang ligtas, mainit, at komportable. Kailangan mong magtrabaho ng husto, mayroon kang likas na Buddha physique, kung maaari mong gisingin ang panloob na enerhiya ng Budismo, kung gayon ang iyong paglilinang ay tataas, pagpapabuti ng mabilis. Sino ang nakakaalam, baka mas mabilis kang makarating sa High God Realm kaysa sa akin. Pang-aasar ni Huang Xiaolong. Si She Xiaofei ay ipinanganak na may likas na Buddha physique, bukod dito, ito ang pinakamalakas na uri sa mga kilalang Buddha physics, na tinatawag na Pure Luminance Enlightened Buddha physique. Alam niya ito dahil sinabi sa kanya ni Dragon Emperor Ao Tai. Sa ngayon, gayon paman, hindi pa nagising ni She Xiaofei ang kanyang panloob na lakas ng Buddhism, kaya hindi niya maipakita ang potensyal ng kanyang Buddha physique. Kapag nagising niya ito mamaya, ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman, ang paggising sa panloob na enerhiya ng Buddhism ay maaari lamang umasa sa tao, hindi makatutulong si Huang Xiaolong kahit na gusto niya. Kuya Huang, talagang gagawin ko. Itinaas ni She Xiaofei ang kanyang ulo upang tingnan si Huang Xiaolong, determinasyon na nagniningning sa kanyang magagandang mata. Ang gabi ay unti-unting nagbigay daan sa liwanag ng araw. Ang pagsikat ng araw ay naaninag sa ibabaw ng dagat habang hinahampas ng mga alon sa dalampasigan. Pagdating ng umaga, sina Huang Xiaolong at She Xiaofei ay bumalik sa Huangclan Manor. Sa oras na ito, lahat ay nagtipon sa bagong pangunahing bulwagan ng Huangclan Manor sa isang madilim na kapaligiran. Alam na si Huang Xiaolong ay aalis na sa Martial Spirit World. Nang makita silang dalawa na papasok, tumayo ang lahat. Tinenyasan ni Huang Xiaolong ang lahat na umupo habang sinimulan niyang paalalahanan sila isa-isa kung ano ang dapat nilang tandaan pagkatapos niyang lisanin ang Martial Spirit World. Sa hinaharap, ang Star Cloud Continent ay pangangasiwaan ni na Zhao Shu at Zhang Fu. Ang Ten Directions Continent ay aalagaan ng Violet Spirit Devourer Monkey Huang Xiaoyong, at para sa Snow Wind Continent, itinalaga ito ni Huang Xiaolong sa kanyang magiging ama. In-law, ang Blessed Buddha Emperador, Shi Fantian. Panghuli, ang Bedlam Lands ay aalagaan ng isa sa mga demonyong halimaw na subordinate niya, isang Peak Plate 10th Order Saint Realm. Itinuro ni Huang Xiaolong ang bawat isa sa kanila ng may mahusay na detalye. Tirichet Asterisk S. Makalipas ang 3 oras, bago ang malaking pasukan ng Huangclan Manor, nasulyapan ni Huang Xiaolong ang mga mukha ng kanyang mga magulang, ang nakababatang kapatid na si Huang Xiaohao, nakababatang kapatid na babae na si Huang Min, si Xiaofei, ang Heaven Swallowing Beast na si Lil, Tian, Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumalon sa langit, nawala sa paningin ng lahat. Nakita ni Suyan ang anino ni Huang Xiaolong na nawala sa isang iglap mula sa kanyang mga mata at nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang luhaang mga mata. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya ng panahon mula sa mahigit 20 taon na ang nakalilipas noong si Huang Xiaolong ay isang maliit na bata pa lamang na umalis sa Huangclan Manor. Sa isang kisap mata, mahigit 2 dekada na ang lumipas. Sige, balik na tayo. Niyakap ni Huang Pang ang balikat ng kanyang asawa sa isang nakakaaliw na paraan, na tila malungkot sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari kay Longer. Hindi ba't nangako siya na babalik siya kapag naging inner disciple na siya ng Black Warrior Institute? Sa mga taong ito, ni minsan ay hindi sila binaygo ng kanilang anak. Tumanggo si Suyan. Tirichet Asterisk S. Sa puntong ito, naabot na ni Huang Xiaolong ang pinakamataas na punto ng kalangitan. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang mga dagat at bundok ng Martial Spirit World na umaabot hanggang sa abot tanaw.
Ang paunang transmission array na itinayo sa Martial Spirit World ay nawasak sa Great Fin God War, kaya naman kinailangan ni Huang Xiaolong na umasa sa sarili niyang lakas para umalis, na pinunit ang natural na hadlang ng Martial Spirit World at magulong space layer para maabot ang outer space. Si Huang Xiaolong ay patuloy na napunit sa kalawakan habang siya ay lumilipad ng mas mataas, ang sigla Qi sa paligid niya ay madaling napunit ang natural na hadlang sa mas mataas na kapaligiran. Katulad nito, si Huang Xiaolong ay patuloy na lumipad ng mas mataas, na naabot ang magulong layer ng espasyo. Sa magulong layer ng kalawakan, ang likas na nabuong kidlat ay tumakbo ng laganap, apoy, at black sand ang pumuno sa kanyang paningin. Ano man ang kanilang lakas, mga eksperto sa unang antas ng Saint Realm o mid-level na mga eksperto sa Saint Realm, walang sino man ang titingin ng basta-basta sa mga nakamamatay na natural form streaks ng kidlat at black sand, ngunit si Huang Xiaolong ay walang pakialam, hindi nababagabag dahil sa mga bahid ng kidlat, apoy. At tumama ang black sand sa kanyang katawan. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito para pasiglahin ang kanyang True Dragon Physique. Sa lalong madaling panahon, naabot niya ang gitna ng magulong layer ng espasyo. Munting Huang Brat, ang magulong space layer na ito ay naglalaman ng parehong mga batas sa oras at espasyo. Pagamat medyo magulo, kung maaari kang manatili dito sa gitna para mag-cultivate, ito ay magdadala ng malaking benepisyo sa iyo kapag nakapasok ka sa God Realm. Sabi ng Dragon Emperor Altai. Nang marinig ito, si Huang Xiaolong ay hindi nagatubili na naka-cross-leg sa lugar. Gaya ng inaasahan, sa ilang sandali, naramdaman na ni Huang Xiaolong ang mga batas sa oras at espasyo na nakapaloob sa kaguluhan. Si Huang Xiaolong ay nanatiling ganito sa loob ng isang buong buwan na naiintindihan ang mga bakas ng mga batas sa oras at kalawakan. Sa magulong layer ng espasyo, ang daloy ng enerhiya ay lubhang marahas. Madali nitong mapunit ang katawan ng isang average high-level na Saint Realm expert, ngunit nang ang marahas na daloy na ito ay dumaan kay Huang Xiaolong, nanatili siyang tahimik. Makalipas ang isang buwan, tumayo si Huang Xiaolong. Sa paghusga lamang sa hitsura, si Huang Xiaolong ay mukhang walang pinagkaiba sa isang buwan bago, ngunit siya lamang ang nakakaalam na ang kanyang pag-unawa sa mga batas sa oras at espasyo ay tumaas ng ilang beses, na nagpahusay din sa kanyang lakas sa pag-atake. Talagang hindi masyadong masama, ang iyong komprehensibong kakayahan ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang Dragon Emperor Altai ay bukas palad na nagbigay ng isang salita ng papuri, sa iyong talento at komprehensibong kakayahan, tiyak na magagawa mong makapasok sa God Realm sa loob ng 10 taon. Masyadong mahaba ang 10 taon. Sabi ni Huang Xiaolong. Masyadong mahaba pa ang 10 taon. Natahimik si Dragon Emperor Altai. Sa pinakamataas na 10,000 ng napakalaking henyo ng Black Tortoise Galaxy, maaari nilang linangin mula Xiantian tungo sa Peak Half-Step God Realm sa wala pang 100 taon, gayunpaman, mula sa Peak Half-Step God Realm hanggang God Realm, gumastos sila ng higit pa. Higit sa 100 taon. Isa ka na lang sa late 10th Order Saint Realm ngayon, kaya mong makapasok sa God Realm sa loob ng 10 taon, ang bilis na ito ay talagang una sa buong Black Warrior Institute. Late 10th Order Saint Realm, Peak Late 10th Order Saint Realm, Half-Step God Realm, Peak Half-Step God Realm, pagkatapos lamang nito ay makakarating ang isa sa God Realm. Sa loob ng 10 taon na iyon. Ang bilis na ito ay talagang masasabing numero 1 sa buong itim na Tortoise Galaxy. Sa kanyang panahon, ang Dragon Emperor Altai ay tumagal ng halos 2 dekada upang umakyat mula sa Peak Half-Step God Realm tungo sa God Realm. Si Huang Xiaolong ay nagbigay ng isang nakakatakot na ngiti, ngunit ni isang tunog ay hindi nanggagaling sa kanya. Ilang sandali pa ay sinimulan na niyang mapunit ang magulong layer ng kalawakan, patuloy na umaangat hanggang sa biglang nanginig ang kanyang katawan, parang maganang pakiramdam na natanggal ang core goddess sa kanyang katawan. Sa pag-scan sa paligid, ang nakikita lang niya sa paligid niya ay isang malawak na espasyo na puno ng mga bituin, walang katapusan. Tahimik, maluwang at walang laman, malayo, primeval. Ito ang unang impresyon ni Huang Xiaolong sa malawak at walang hangganang espasyong ito. Ibinaba ang kanyang mga mata upang tingnan ang martial spirit world sa ibaba niya, huminga siya ng malalim.
Nagkaroon ng pakiramdam ng pagiging bago, umalis sa martial spirit world sa unang pagkakataon. Nakaramdam siya ng kaunting excitement pati na rin ang kawalan ng katiyakan. Makalipas ang ilang sandali, nagawang pikalmeya ni Huang Xiaolong ang kanyang emosyon. Tumingin sa paligid sa malawak na espasyo, naisip niya saan ako susunod. Itinanong niya ang tanong na ito kay Dragon Emperor Ao Tai. Nag-isip sandali si Dragon Emperor Ao Tai bago nagsalita, pumunta sa Central Starfield. Central Starfield. Si Huang Xiaolong ay natulala saglit. Tama, ang Central Starfield. Ang Black Warrior Institute ay nagtataglay ng mga pagpaparehistro nito tuwing nasa Central Starfield. Sa iyong kasalukuyang buong bilis, aabutin ka pa rin ng bahagya sa loob ng isang taon upang marating ang lugar na iyon. Bukod dito, ang Central Starfield ay may maraming tindahan. Pagdating mo doon ay maaari kang bumili kaagad ng mga half-step God Realm Beast Course para pinuhin para makapag-breakthrough ka sa pinakamataas na late 10th Order Saint Realm. Inihayag ng Dragon Ao Tai. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 524. 3,000 natatanging physics. Ano, mahigit isang taon. Nang marinig ang sinabi ng Dragon Emperor Ao Tai na ang pag-abot sa tinatawag na Central Starfield ay mangangailangan ng higit sa isang taon habang lumilipad ng buong bilis, siya ay nabigla. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tumatakbo ng buong bilis, mas mabilis siya kaysa sa sinumang mandirigma ng First Order God Realm. Mamantong hininga si Dragon Emperor Ao Tai, ano ang kakaiba dito? Napakalawak ng kalawakan, kahit isang High God Realm Master ay hindi makatiyak kung gaano ito kalaki. Ang tagal ng kaunti pa sa isang taon ay dahil sa malapit na distansya nito sa Martial Spirit World, kung ang Martial Spirit World ay matatagpuan sa gilid sa ilang malayong posisyon ng Black Tortoise Galaxy, na nakakaalam kung makakarating ka sa Central Starfield sa loob ng 3 taon. Dahil dito, medyo nalungkot si Huang Xiaolong. Higit sa isang taon. Gumugugol ng higit sa isang taon para magmadali hanggang doon. Mahigit 2 taon pa ang natitira bago ang deadline para sa pagpaparehistro, hindi gustong mag-aksaya ng kalahati ng oras ni Huang Xiaolong sa ganoong paraan. Sa totoo lang, ang paglipad sa buong kalawakan ay isang magandang pagsasanay para sa iyo. Habang lumilipad sa walang hangganang kalawakan, maaari mong samantalahin ang masaganang puwersa ng kalawakan para pasiglahin ang iyong True Dragon Physique. Bukod dito, mayroong isang uri ng enerhiya ng kidlat sa kalawakan. Ang pagsipsip ng enerhiyang ito ay maglilinis ng puwersa ng iyong kaluluwa. Idinagdag ni Dragon Emperor Ao Tai. Ang enerhiya ng kidlat na ito ay maaaring linisin ang kaluluwa. Natigilan si Huang Xiaolong. Kahit na ang ilan sa mga pinakamahalagang Divine Grade Spirit Pellets ay hindi nagawang linisin ang kaluluwa. Noong isinilang ang mga tao, ang kanilang kaluluwa at katawan ay may mga dumi, at ang mga dumi na ito ay nakaapekto sa landas ng paglilinang ng isang tao. Para sa isang cultivator, ang kailanawan ng kanilang kaluluwa ang nagpasya ng kanilang mga tagumpay sa paglilinang. Ang isang tao na may mataas na kailanawan ng kaluluwa ay tiyak na mag-aani ng mas mahusay na mga resulta sa kanilang landas sa paglilinang, dahil ang taong iyon ay mas malamang na pumasok sa isang estado ng kaliwanagan sa panahon ng paglilinang. Kaya naman, ang kanilang mga resulta ay lalampas sa ilang daang beses, kahit 1,000 beses kaysa sa mga magsasaka na hindi nakaranas ng anumang kaliwanagan. Tama iyan. Ang enerhiya ng kidlat na ito ay maaaring linisin ang kaluluwa. Nagpatuloy ang Dragon Emperor Ao Tai, ang enerhiya ng kidlat na ito ay nakatago sa loob ng kalawakan, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang makuha ng karaniwang tao, at isang partikular na grupo lamang ng mga tao na nagtataglay ng matataas na kakaibang pangangatawan ang nakaka-absorb at pinuhin ito. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay nagpakita ng halatang pagdududa. Tanging ang mga nagtataglay ng nangungunang natatanging pangangatawan. Hindi kaya may kakaibang pangangatawan din siya. Parang alam ang pag-aalinlangan na umiikot sa isipan ni Huang Xiaolong, ipinaliwanag ni Dragon Emperor Ao Tai.
Ang bawat bahagi ng iyong True Dragon Physique ay binuo ng Dragon Pearl at tunay na asensya ng dragon. Sa 3,000 kakaibang pangangatawan sa ilalim ng langit, ang pinakamataas na 100 kakaibang pangangatawan ay maaaring ituring na pinakamataas na kakaibang pangangatawan sa 3,000. At sa gitna ng 3,000 kakaibang pangangatawan na ito, ang True Dragon Physique ay nasa ika-4 na pwesto. Napanganga si Wang Xiaolong sa gulat. Wala siyang ideya na ang kanyang True Dragon Physique ay talagang kakaibang pangangatawan, bukod pa, isa na nasa ika-4 na pwesto. Pang-apat. Ano ang inaasahan mo? Kung hindi, masasabi ko ba na ang iyong talento ay maaaring makapasok sa nangungunang 10 sa huling 10 milyong taon ng Black Tortoise Galaxy? Tinaway ni Dragon Emperor Ao Tai. Gayunpaman, ang sariling talento at kakayahan sa pag-unawa ay mahalaga rin. Noong nakaraan, nakatagpo ako ng isang tunay na kakaiba ng isang henyo. Wala siyang alinman sa nakalistang 3,000 kakaibang pangangatawan, ngunit ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay lubhang nakakatakot, anuman ang uri ng mga diskarte sa paglilinang o mga kasanayan sa pakikipaglaban ang ibinato sa kanya, kailangan lang niyang tingnan ang mga ito ng isang beses upang malaman ang mga ito. Natutunan ng mga ito sa isang sulyap. Si Huang Xiaolong ay namangha. Tumango si Dragon Emperor Ao Tai, tama, kaya ang bilis ng kanyang cultivation ay lubhang nakakatakot, gumamit lang siya ng 110 taon upang makapasok sa God Realm. Nakaramdam ng pagpapakumbaba si Huang Xiaolong, tila napakababaw ng kanyang kaalaman sa malawak na kalawakan na ito. Yung 3,000 kakaibang pangangatawan, ano ang tatlong nangungunang? Hindi niya mapigil ang magtanong, na curious siya kung aling tatlong uri ng kakaibang pangangatawan ang mas mataas sa kanyang True Dragon Physique. Ngunit parang nag-aalangan ng Dragon Emperor Ao Tai, ito. Malalaman mo kapag narating mo na ang Central Starfield. Walang silbi ang pag-alam tungkol dito ngayon, ngunit ang iyong True Dragon Physique ay nakamit sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, may mga bahagyang pagkakaiba sa kilalang likas na True Dragon Physique. Nakatago ang potensyal ng iyong pangangatawan, kaya kahit isang High God Realm Master ay hindi makikita na mayroon kang True Dragon Physique. Nabulunan si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na bigla na lang magtatago ng impormasyon ng Old Dragon tungkol sa nangungunang tatlong kakaibang pangangatawan, at nawala ng gana. Ngunit ang pagkaalam na ang kanyang True Dragon Physique ay maaaring maitago mula sa pagsisiyasat ng mga master ng High God Realm ay naaliw siya. Para kay Huang Xiaolong, mas mabuti na walang makaalam na mayroon siyang True Dragon Physique. Ngunit ang iyong True Dragon Physique ay malamang na mas malakas kaysa sa likas na True Dragon Physique. Biglang dagdag ni Emperor Ao Tai. Ibig sabihin, na-intrigue si Huang Xiaolong. Iyon ay dahil ang iyong True Dragon Physique ay itinayo ng Dragon Pearl. Kahit na ang Dragon Pearl ay ang heritage treasure ng ating Dragon Clan, sa totoo lang, kahit ako ay hindi malinaw sa tunay na pinagmulan nito. Alam ko lang na ang Dragon Pearl ay isang kayamanan sa gitna ng kayamanan mula sa Dragon God Surface ng Divine World. Higit pa rito, ang isang likas na True Dragon Physique ay hindi maaaring magbago o mag-evolve pa, ngunit napansin ko na ang iyong True Dragon Physique ay maaaring patuloy na mag-evolve. Ipinaliwanag ni Dragon Emperor Ao Tai. Ang Dragon Pearl ay talagang isang kayamanan sa mga kayamanan mula sa Dragon God Surface ng Divine World. Tulad ng sinabi ng Dragon Emperor Ao Tai, pagkatapos lunukin at pinuhin ang 15 Primordial Divine Dragon, ang kanyang True Dragon Physique ay talagang lumakas. Mayroon pa siyang hindi malinaw na pakiramdam na, sa pagsunod sa landas na ito, ang kanyang True Dragon Physique ay maaaring mag-evolve pa, mas malakas, mas malakas. Kung hindi ito binanggit ni Dragon Emperor Ao Tai sa kanya, natural na ipagpalagay niyang normal ang lahat ng ito. Gayunpaman, ito ay isang magandang balita. Kung patuloy siyang magbabago, mag-evolve, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang kakaibang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay isang freak monstrosity na nalampasan ng numero 1 kakaibang pangangatawan? Tinigilan ni Huang Xiaolong ang biglaang pagdagsa ng pananabik. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng patnubay ni Dragon Emperor Ao Tai, pinatakbo ni Huang Xiaolong ang kanyang battle chi, bumaril sa malawak na kalawakan patungo sa Central Starfield.
Kabuong bilis na lumipad sa kalawakan, agad na naramdaman ni Huang Xiaolong ang hindi nakikitang pagtutol. Ito ang tinawag na astral force ng Dragon Emperor Ao Tai. Ang paglaban ng puwersa ng astral na ito ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng pakiramdam na parang sinusubukan niyang lumangoy laban sa malalim na agos sa isang ilog. Tinimulan ni Huang Xiaolong na patakbuhin ang Azure tactic sa loob ng kanyang katawan, na pinahintulutan ang puwersa ng astral na ito na painitin ang kanyang True Dragon Physique, tulad ng kung paano inalis ng tubig ilog ang dumi sa kanyang katawan. Sa bilis na pasulong, sinubukan ni Huang Xiaolong ang paraan na ibinigay ng Dragon Emperor Ao Tai upang maramdaman ang enerhiya ng kidlat na nakatago sa kalaliman ng espasyo ng kalawakan. Sa katunayan, hindi nagtagal, malabong naramdaman ni Huang Xiaolong ang enerhiya ng kidlat. Maliit, mahina, halos baliwala at malayo sa pagitan, humigit kumulang ilang pinong sutla na sinulid ng kidlat sa 10,000 li ng espasyo. Ang bawat thread ay humigit kumulang sa haba ng isang daliri. Sa kabila ng kakapusan itong munting kidlat na sutla, matapos itong masipsip at pinuhin sa kabuuan, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang malinaw na pagkakaiba sa kailanawan ng kanyang kaluluwa. Ang resulta ay mas maliwanag pagkatapos ng kalahating taon. Bago ito, ang kaluluwa ni Huang Xiaolong ay parang isang piraso ng puting papel na natatakpan ng alikabok. Ngayon, ang malaking bahagi ng alikabok na ito ay natangay na. Ang puting papel na dating kulay abo ay naging kulay abo puti na. Ang kalahating taon ng paglipad ay lubos na nagpakintab sa potensyal ng True Dragon Physique ni Huang Xiaolong, kasabay nito ang pagpapalakas ng epekto ng kanyang Battle Chi at True Essence Energy. Sa puntong ito, si Huang Xiaolong ay nagbagong anyo sa Azure Physique, inilatag ang kanyang Wings of Demon, at nagpatuloy sa paglipad sa napakabilis na bilis sa kalawakan. Ang pagdaan sa mundo ay sunod-sunod na lumilitaw, ang mga walang nakatirang bituin ay paulit-ulit na lumitaw, unti-unting naging isang eksenang iniwan ni Huang Xiaolong. Pagkalipas ng 8 buwan, bumagal si Huang Xiaolong, bumaba sa isang walang nakatirang bituin sa unahan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 525. Innate Spiritual Embryo. Noong una, inakala ni Huang Xiaolong na ang planetang ito ay walang nakatira, na nagudyok sa kanyang desisyon na huminto dito, ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga paa sa lupa, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. May kakaiba sa planetang ito, pagtibay ng Dragon Emperor Ao Tai. Tumango si Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng parehong pakiramdam ang Dragon Emperor Ao Tai. Dahil kinumpirma ni Dragon Emperor Ao Tai ang kanyang hinala, tiyak na may hindi tama sa planetang ito. Sa iyong kasalukuyang bilis, maaabot namin ang Central Starfield sa loob ng 4 na buwan, may sapat na oras. Tinabi ng Dragon Emperor Ao Tai, ay explore muna natin ang planetang ito. Pareho lang ang intensyon ni Huang Xiaolong. Kaya, siya ay sumulong habang ang kanyang mga paa ay umaaligid malapit sa ibabaw. Habang sumusulong siya, buhangin at bato lamang ang nakita ni Huang Xiaolong sa paligid niya. Buhangin at mga bato na may mapurol na itim na kulay, walang kahit isang pahiwatig ng berdeng sigla na matagpuan. Maging ang airspace nito ay madilim na kulay abo na may walang katapusang sandstorm na sumasakop sa isang malaking lugar. Ang bawat piraso ng enerhiya ng buhay ng planetang ito, maging ang mga batas sa oras at kalawakan sa magulong layer, ay parang kinuha ito ng isang bagay. Nagsalita si Dragon Emperor Ao Tai, dahil dito, pakiramdam ng planeta ay patay na, walang pahiwatig ng buhay. Talagang hindi ko matukoy ang anumang maliit na bahagi ng mga batas ng oras at kalawakan. Nagtanong si Huang Xiaolong, mayroon kayang dakilang master na naglilinang ng masamang pamamaraan dito, na kinukuha ang sigla ng planetang ito pati na rin ang mga batas sa oras at kalawakan nito. Umiling si Dragon Emperor Ao Tai, hindi pwede. Walang sino man ang makakapag-extract ng mga batas sa oras at kalawakan, kabilang ang mga High God Realm Masters.
Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang ilang mga planeta ay nagtataglay ng nakakatakot na dami ng enerhiya ng buhay, kahit na sinubukan ng isang High God Realm Master na kunin ang enerhiya ng buhay ng isang planeta, halos hindi niya makuha ang kalahati nito sa loob ng 10,000 taon. Walang sinabi si Huang Xiaolong. Sa halip, binuksan niya ang kanyang Eye of Hell, nakatingin ng malalim sa lupa, napansin ang ilang mga hibla ng Maybird na enerhiya sa ilalim. Ang mga berdeng mga hibla ng enerhiya ay naglalaman ng masaganang enerhiya ng buhay. Sa ilalim ng lupa. Nang marinig ni Dragon Emperor Altai na binanggit ni Huang Xiaolong ang berdeng enerhiya sa ilalim ng lupa, natulala siya saglit bago may panginginig na damaloy sa kanyang katawan, pwede ba? Dali, bumaba ka sa ibaba. Bumaba. Medyo walang magawa si Huang Xiaolong. Sa kabila ng pagpino ng 15 primordial na Divine Dragon na nagbigay daan sa kanya na kontrolin ang tubig, lupa, metal, apoy, at mga elemento ng kahoy sa kanyang paligid, halos 100 zang sa ilalim ng lupa lang ang kaya niyang makapasok. Kung lumalim man siya, wala siyang magagawa. Ang dahilan ay ang kanyang kawalan ng lakas. Ihahatid na kita. Sabi ng Dragon Emperor Altai, agad na tumakbo palabas mula sa Dragon Pearl. Ang kanyang 5-clawed Divine Golden Dragon Body ay sumakit sa espasyo sa paligid ni Huang Xiaolong. Sa isang iglap, dinala niya si Huang Xiaolong sa lupa sa isang iglap, palalim ng palalim ang paggalaw sa loob. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang umabot ng 500 metro sa ilalim ng lupa, kung saan nakita ni Huang Xiaolong ang berdeng mga hibla ng enerhiya. Nang dumating sina Huang Xiaolong at Dragon Emperor Altai sa ilalim ng lupa, ang mga berdeng hibla ng enerhiya na ito ay lumutang malapit sa kanila. Huminga si Huang Xiaolong, huminga ng ilang berdeng enerhiya sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi makapaniwalang na-refresh ang kanyang pakiramdam. Ang Azure Battle Chi sa loob ng kanyang katawan ay nadama na mas dalisay sa isang iglap. Ang mahirap paniwalaan ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan ang mga green energy strand na ito ay talagang naglalaman ng mga bata sa oras at espasyo. Malapit sa kanya, tuwang-tuwa si Dragon Emperor Altai, halika, tingnan natin sa harap. Hindi naghihintay ng tugon, pinulupot niya si Huang Xiaolong at lumipad pasulong. Habang lumalakad sila, mas lumaki ang berdeng enerhiya na naglalabas ng mas masiglang enerhiya sa buhay. Sa pagtingin sa paligid, napansin ni Huang Xiaolong na ang mapurol na buhangin at mga bato ay wala na sa paningin. Sa halip, pumasok sila sa isang maputlang berdeng espasyo, katulad ng isang puwang na binuksan ng mga master ng High God Realm. Nagpatuloy ang Dragon Emperor Altai na lumipad pasulong habang karge-karge si Huang Xiaolong ng halos 1 oras bago sila tuluyang huminto. Tumangala si Huang Xiaolong sa unahan, agad na nakita ang isang malaking berde, parang jade na bato na umaaligid sa hindi kalayuan sa kanila. Isa itong haligi na hugis jade green rhombus, na umaabot sa pinagsamang taas ng 2 adult na lalaki. Ang berdeng haligi ng jade ay halos isang malinaw na translucent na berde, tulad ng isang kristal. Sa loob ng batong jade ay may mga bula ng berdeng likido na patuloy na gumagalaw, malabo na bumubuo ng hugis ng isang tao. Ito ay talagang isang espiritual na embryo na pinalaki ng kalikasan. Ulalas ng Dragon Emperor Altai na may excited na mukha. Hindi pa kailanman nakita ni Huang Xiaolong ang matandang dragon na ito na naging napakasabik mula noong siya ay muling nabuhay. Bumalik siya sa mga bula ng berdeng likido sa loob ng Jade Stone, napakaganda ba ng mga bagay na ito? Espiritual na embryo. Sa kabila ng kanyang mga hinala, lubos na naramdaman ni Huang Xiaolong na ang pagpino sa berdeng likido sa loob ng Jade Stone na ito ay tiyak na makakatulong sa kanyang pagtagumpayan sa pinakamataas na bahagi ng Late 10th Order Saint Realm. Kahit na maabot ang kalahating hakbang na God Realm. Sa oras na ito, ang Dragon Emperor Altai at Huang Xiaolong ay nakatayo mismo sa harap ng berdeng Jade Stone Column, habang ang Dragon Emperor Altai ay umiikot sa column ng paulit-ulit, walang humpay na bumubulong, walang kapantay na kayamanan walang katulad na kayamanan. Malamang na inulit ni Dragon Emperor Altai ang ilang mga salitang ito ng halos 100 beses, na nagparamdam kay Huang Xiaolong na parang naging kalyo ang kanyang mga tainga mula rito.
Tinasabi ko, Old Dragon, napakaganda ba ng mga bagay na ito? Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na magtanong ng malakas. Bagamat sigurado siya na ang bagay na ito dito ay makakatulong sa kanya na umakyat sa kalahating hakbang na God Realm, hindi niya madamay ang labis na pananabik ng lumang dragon hanggang sa hindi niya magawang ibahin ang hilaga sa timog. Ang boses ni Huang Xiaolong ay unti-unting nagpakalma sa lumalakas na emosyon ni Dragon Emperor Ao Tai, ngunit malinaw pa rin na hindi pa rin nawawala ang kanyang pananabik, munting Huang Brat, ito ay dahil wala kang ideya kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Berdeng Jade Stone na ito sa labas ay mas mahalaga kaysa sa anumang Divine Grade Spirit Stone. Ano, mas mahalaga kaysa sa Divine Grade Spirit Stone? Napatulala si Huang Xiaolong, nahihirapang paniwalaan. Sa kanyang kaalaman, sa ilalim ng Divine World, ang pinakamataas na grado ng Spirit Stone ay walang iba kundi ang Divine Grade Spirit Stone. Sa buong Black Tortoise Galaxy, ang mga Divine Grade Spirit Stone ay itinuturing na isang mahalagang kalakal. Isa sa mga dahilan ay ang kanilang kakapusan sa buong Black Tortoise Galaxy. Kahit na ang mga Super Force sa Black Tortoise Galaxy ay mag-aatubili na gamitin ang mga Divine Grade Spirit Stone na nasa kanilang pag-aari, dahil ang tagal ng panahon para mabuo ang isang piraso ng Divine Grade Spirit Stone ay nangangailangan ng ilang 10,000 taon. Kapag nagamit na ang isa, bababa ang isang piraso sa buong Black Tortoise Galaxy. Gayunpaman, sinabi ng Old Dragon na ang Berdeng Jade Stone na ito ay higit na lumampas sa anumang Divine Grade Spirit Stones na halaga. Ang paghinga ni Huang Xiaolong ay kitang-kitang bumilis. Ha, tinakot ba kita? Naramdaman ng mga pagbabago sa Huang Xiaolong, tumawa ang Dragon Emperor Ao Tai, at ang Berdeng Likido sa loob ng Jade Stone na ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang Berdeng Likidong iyon ay 10,000 beses na mas mahalaga kaysa sa Jade Stone. 10,000 beses. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Huang Xiaolong. Idinagdag ni Dragon Emperor Ao Tai, ang Berdeng Likidong ito ay malamang na nabuo mula sa lahat ng enerhiya ng buhay sa planetang ito na nakompres sa ganitong puro anyo. Naiisip mo ba ang napakaraming enerhiya? Hindi ko na kailangang sabihin pa. Ang talagang pambihira ay ang mga batas sa oras at espasyo na gaganapin sa loob ng Berdeng Likidong ito na nagsilang ng espiritual na katalinuhan. Nabuo mula sa buong enerhiya ng buhay ng planeta. Higit pa rito, naglalaman ng mga batas sa oras at espasyo ng buong planeta. Isang nilalagnat na ningning ang namuo sa mga mata ni Huang Xiaolong. Ang Berdeng Likidong ito ay nagtataglay na ng malabong espiritual na katalinuhan, kita nyo, malapit na itong mabuo ang hugis ng tao. Sa isa pang dekada o higit pa, ito ay lalabas mula sa bato, magiging isang tunay na buhay na katawan. Ulalas ng Dragon Emperor Ao Tai. Ito ang maalamat na likas na espiritual na embryo, nabasa ko lamang ang tungkol dito sa ilang mga sinaunang tala, na ang bawat kapanganakan ng espiritual na embryo ay nakakapanginag sa mundo. Kapag natanggal na ito sa Jade Stone, isa na itong God Realm Master. Isang God Realm Master sa sandaling ito ay ipinanganak. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa gulat, hindi ba masyadong nakakatakot? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 526. Pagdating sa Central Starfield. Ang Dragon Emperor Ao Tai ay labis na nasisiyahang tumingin sa gulat na mukha ni Huang Xiaolong, natatawa habang sinabi niya, natatakot na. Ang likas na espiritual na embryo na ito ay isang napakabihirang pag-iral, mahirap makita ang isa sa 1,000,000 taon, at ito ay tumatagal ng ganoon katagal upang mapangalagaan ang isa. Tinasabi ng alamat na ang isang kalawakan ay makakapag-breed lamang ng isa sa bawat 1,000,000 taon. Lalong nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong, ibig sabihin, itong likas na espiritual na embryo sa harap natin ay nag-iisa sa 1,000,000 taon. Ngunit ang embryo na ito ay pinangalagaan dito sa loob ng halos 1,000,000 taon, bakit walang nakahanap nito? Kawakas, sinabi ni Huang Xiaolong ang pagdududa sa kanyang isipan. Ang Dragon Emperor Ao Tai ay muling tumawa, sa palagay mo ang gayong mahalagang bagay ay mahahanap ng sino man.
Ang mga kayamanan na lumalaban sa langit tulad ng likas na espiritual na embryo na ito, huwag mo itong pangarapin kung wala kang swerte na lumalaban sa langit. Ito ay dahil ang Lady Luck ay nakangiti sa iyo. Natahimik si Huang Xiaolong, kung gayon, aalisin ba ang likas na espiritual na embryo na ito? Sinabi ng Dragon Emperor Altainod, alisin mo na ito ngayon, nararamdaman kong may taong papalapit sa planetang ito, kumilos ka kaagad. Nagulat si Huang Xiaolong sa paghahayag. Ngunit alam niya na ang espiritual na pakiramdam ng Dragon Emperor Altai ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kanya. Kung sinabi ng Old Dragon na may darating, ito ay isang katotohanan na may darating. Kaagad, kumilos si Huang Xiaolong upang kolektahin ang likas na espiritual na embryo. Sa una, magiging mahirap para kay Huang Xiaolong na alisin ang likas na espiritual na embryo, dahil nabuo nito ang sarili nitong kamalayan at katalinuhan. Gayunpaman, sa tulong ng Dragon Emperor Altai, naging maayos ang lahat. Sa tulong ng Dragon Emperor Altai, hindi nagtagal si Huang Xiaolong upang aisil ang likas na espiritual na embryo kasama ang Rhombus Jadestone Column sa makajos na Mount Zumi, na inilagay ito sa gitna ng Ten Buddha Formation. Nais nilang humiram ng enerhiya mula sa Ten Buddha Formation upang sugpuin ang paglaban nito at ipagpatuloy ang pag-aalaga sa likas na espiritual na embryo. Nang magawa iyon, tumingin si Huang Xiaolong sa mga dingding sa paligid, may mga piraso ng berdeng espiritong bato na nakakabit sa ibabaw ng mga dingding. Marami sa mga spirit stone na iyon ay Saint Grade, ang ilan ay umabot pa sa Divine Grade. Siyempre hindi sasayangin ni Huang Xiaolong ang mga mamahaling bagay na nakalatag lang sa harapan niya, mabilis na kumilos para kolektahin ang mga ito ng may pag-iingat. Pumunta ka. Huang Xiaolong at Dragon Emperor Altai ay lumipad mula sa malalim na ilalim ng lupa patungo sa airspace sa itaas ng planeta. Sa sandaling ito lamang naramdaman ng espiritual na pakiramdam ni Huang Xiaolong na may gumagalaw sa kanilang direksyon ng mabilis. May 6 na tao sa kabuuan. Ang nangunguna sa grupo ay isang binata na may pinakamataas na half-step na God Realm cultivation, samantalang ang iba pang 5 tao ay matatanda. Ang 5 ay mga master ng God Realm, ngunit First Order God Realm lang. Mabilis na itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang aura at nagtago sa bulsa ng espasyo. Young Lord, may yaman ba talagang ipinanganak dito? Tanong ng isa sa 5 matandang lalaki. Tumango si Jiang Xiaos, ito ang resulta ng aking pagbabawas mula sa pagsasaliksik ng hindi mabilang na mga sinaunang talaan. Ito ay nasa planetang ito. Ang planetang ito ay mapurol at madilim, karaniwang hindi masasabi na mayroong isang planeta dito maliban kung sila ay malapit na. Huminto siya dito bago nagpatuloy, tumingin sa madilim na lupa, walang hininga ng buhay ang maramdaman mula sa planetang ito. Ito ay malamang na ang kahihinatnan ng pagkakaroon ng lahat ng enerhiya ng buhay nito nilamon ng ilang likas na kayamanan. Nagpalitan ng tingin ang 5 matandang lalaki sa kanilang mga sarili. Ang Young Lord ay nakakahanap ng ganoong likas na kayamanan, tiyak na matutulungan nito ang Young Lord sa pagsulong sa God Realm. Sa pagpili ng disipulo ng Black Warrior Institute, talagang kayang agawin ng Young Lord ang unang pwesto. Sinabi ni Jiang Xiaos, noong una, hindi ako gaanong kumpiyansa na makuha ang unang pwesto, ngunit ngayon, buo na ang tiwala ko na kaya kong talunin si Gu Deleng, na higit sa lahat sa pagpili ng Black Warrior Institute sa oras na ito. Isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ng binata. Sa itaas ng kanyang ulo, makikita talaga ng isa ang mga ulap na kumukulog, kumukuha ng maraming iba't ibang hugis. Itinoon ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin sa grupo ng Thunderclouds. Masasabi niyang may kakaiba sa umaaligid na bagyong ito, at kasabay nito, iniisip niya kung anong uri ng cultivation technique ang ginagawa ng binatang ito. Ito ang Grand Immortal Lightning Technique ng Jiang family. Tumunog ang boses ni Dragon Emperor Altai. Ang Jiang family. Ang batang ito ay isang disipulo ng Jiang family. 2 beses kumurap si Huang Xiaolong. Nagpatuloy ang Dragon Emperor Altai, ang Grand Immortal Lightning Technique ay ang pinakamataas na pamamaraan ng paglilinang ng pamilya Jiang na nagtataglay ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. Tanging ang mga pangunahing miyembro ng Jiang family ang pinapayagang magsanay ng discarding ito.
Walang alinlangan, ang binatang ito ay isang disipulo ng Jiang family, isa na may mataas na katayuan sa loob ng pamilya noon. Kapag naabot ng isa ang isang tiyak na tagumpay sa pamamaraan, ang kanilang panloob na katawan ay bubuo nitong Grand Immortal Lightning. Ang binatang ito ang iyong nangungunang karibal sa darating na pagpili ng Black Warrior Institute. Tumanggaw si Huang Xiaolong bilang pagsang-ayon. Malinaw na napakalakas nitong Jiang family Yangman sa kabila ng katotohanan na ang aura na kanyang pinakita ay kabilang sa peak half-step God Realm. Sa katunayan, mas makapangyarihan ang binatang ito kaysa sa 5 matandang nasa likuran niya. Kapag ang binatang ito ay umakyat sa God Realm, ang kanyang lakas ay magiging mas nakakatakot. Gayunpaman, hindi gaanong nabalisa si Huang Xiaolong sa batang ito ng Jiang family. Kung talagang nakapasok ang binatang ito sa God Realm bago ang deadline ng pagpili ng Black Warrior Institute, tiwala pa rin si Huang Xiaolong na matalo siya ng madali. Kumalaw ang silhouette ni Huang Xiaolong, lumipad palayo sa madilim na planeta. Kapag nalaman ng disipulong ito ng Jiang family na ang likas na espiritual na embryo ay kinuha na ng iba, tiyak na maguguluhan siya. Ang Dragon Emperor Altai ay ngumisi ng masama. Kung sasabihin mo ito ng ganito, nakakahiya ako. Ngumiti si Huang Xiaolong ng nakakatakot. Ang kabilang partido ay naghanap sa ilang taon ng mga sinaunang record at pagbabawas bago makarating dito, ngunit talagang inagaw niya ito sa pamamagitan lamang ng pagdaan. Nagbigay ito ng impresyon ng pag-ani ng mga bunga ng pagpapagal ng ibang tao. Tumawa si Dragon Emperor Altai, kung gayon, bakit hindi mo ibigay ang likas na espiritual na embryo sa disipulo ng pamilyang Jiang na iyon? Siyempre, ito ay sinadya bilang isang biro. Sa lalong madaling panahon, si Huang Xiaolong ay malayo na sa planetang iyon, muli na lumilipad sa napakabilis na bilis na nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nang banggitin ni Huang Xiaolong na gusto niyang humanap ng ligtas na lugar para pinuhin ang likas na espiritual na embryo, hindi sumang-ayon si Dragon Emperor Altai. Hindi, kung pinuhin mo ang likas na espiritual na embryo na ito ngayon, hindi maikakailang tataas ang iyong lakas, ngunit magagawa mo lamang. Maabot ang pinakamataas na kalahating hakbang na God Realm. Ngayon, 50-50 pagkakataon na lang na makapasok sa God Realm. Sa aking palagay, mas mabuti kung maghintay ka hanggang sa ikaw ay maging isang peak half-step God Realm bago pinuhin ang likas na espiritual na embryo na ito. Sa oras na iyon, hindi ka lang makakatuntong sa God Realm, malaki ang posibilidad na maka-advance ka hanggang sa late First Order God Realm. Sa ganitong paraan, magagamit mo ang embryo sa buong potensyal nito. Namangha si Huang Xiaolong, habang nagpatuloy ang Dragon Emperor Altai, ang mga eksperto sa Peak Half-Step God Realm ay hindi lamang kailangang maunawaan ang mga batas sa oras at kalawakan, kapag malapit na silang magtagumpay kailangan nila ng napakalaking lakas para suportahan sila, at ang enerhiyang nakapaloob sa likas na ito ang espiritual na embryo ay maaaring sumuporta sa iyo, na nagbibigay ng enerhiya na kailangan para sa iyong tagumpay sa God Realm. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Dragon Emperor Altai kay Huang Xiaolong ang paggamit ng isang likas na espiritual na embryo. Ang paggamit ng isang likas na espiritual na embryo, pinalaki at inalagaan sa loob ng 1,000,000 taon, natural na hindi tayo gaanong simple. Makalipas ang 4 na buwan, sa ilalim ng buong bilis ng paglipad ni Huang Xiaolong, sa wakas ay narating niya ang Central Starfield. Ang Central Starfield mismo ay isang malawak na koleksyon ng mga planeta, na kabilang sa maraming mga ibabaw ng mundo. Kasunod ng mga tagubili ng Dragon Emperor Altai, si Huang Xiaolong ay naglakbay patungo sa direksyon ng Cloud Sea Mainland sa gitna. Ang pagpaparehistro ng pagpili ng Black Warrior Institute ay ginanap sa Cloud Sea Mainland na ito. Lumipas ang isa pang buwan nang sa wakas ay dumating si Huang Xiaolong sa Cloud Sea Mainland. Sa pag-survey sa kapaligiran sa paligid niya, napansin ni Huang Xiaolong na ang mga una ng mga ulap sa itaas ay talagang baby blue ang kulay. Nagulat ito kay Huang Xiaolong dahil ang mga ulap na ito ay hindi nabuo mula sa singaw ng tubig, ngunit nabuo mula sa espiritual na enerhiya. Naramdaman niya ang pagyanig ng lupa nang dumampi ang kanyang mga paa sa lupa.
Ibinaba ang kanyang ulo upang suriin, napansin niya na maging ang buhangin at alikabok sa lupa ay naglalaman ng kapansin-pansing dami ng espiritual na enerhiya. Ang bawat isa sa mga butil na ito ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng parehong pakiramdam bilang isang low-level na spirit pellet. Ang alikabok at buhangin lamang sa lupa ay naglalaman ng espiritual na enerhiya na maihahambing sa isang mababang uri ng spirit pellet. May isip kung gaano kayaman ang espiritual na enerhiya sa Cloud Sea mainland na ito. Ang Cloud Sea mainland na ito ay, sa katunayan, isang buong mundo, 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Martial Spirit World. Idinagdag ni Dragon Emperor Altai, sa buong Cloud Sea mainland, mayroong 10,000 mga porma sayon sa pangangalap ng espiritual na enerhiya. Maraming mga masters ang nagsasama-sama upang ailatag ang mga pormasyong ito sa panahon ng desolated na panahon. Ang Cloud Sea mainland ay hindi lamang lugar ng pagpaparehistro ng Black Warrior Institute, ito rin ang buong trading center ng Black Tortoise Galaxy. Lahat ng mga super force at malalaking pamilya sa Black Tortoise Galaxy ay may storefront dito sa Cloud Sea mainland. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 527. Pagpapalitan ng pera. 10,000 beses. Nang marinig ni Huang Xiaolong mula sa Dragon Emperor Altai na ang Cloud Sea mainland ay 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Martial Spirit World, siya ay tunay na natulala. Gaano kalaki ang 10,000 beses na mas malaki? Nahirapang isipin ni Huang Xiaolong. Ang isa pang bagay na tumatak sa kanyang isipan ay ang katotohanan na ang Cloud Sea mainland na ito ay talagang mayroong 10,000 mga porma sayon sa pangangalap ng espiritual na enerhiya. Hindi nakakagulat na kahit isang maliit na butil ng buhangin ay naglalaman ng espiritual na enerhiya na maihahambing sa isang mababang uri ng spirit pellet. Ngunit, hindi ba kailangan nila ng Divine Grade Spirit Stones bilang core upang maglatag ng mga porma sayon sa pangangalap ng espiritual na enerhiya? Ang pinakamaliit na sukat ng pagbuo ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya ay mangangailangan ng 100 piraso ng Divine Grade Spirit Stone. 10,000 porma sayon, gaano karaming mga Divine Grade Spirit Stone ang kakainin yan? Kung may nagalis ng 10,000 porma sayon na ito, sapat na ang dami ng Divine Grade Spirit Stones para maging karibal ang kanyang kayamanan sa isang buong kalawakan. Alisin ang mga pormasyong ito sa pangangalap ng espiritual na enerhiya. Narinig ni Dragon Emperor Altai ang mga iniisip ni Huang Xiaolong at tumawa. Ang mga pormasyong ito sa pangangalap ng espiritual na enerhiya ay naisama na sa buong Cloud Sea mainland ng mga masters mula sa desolated na panahon gamit ang isang lihim na pamamaraan. Kahit na dumating ang isang hukbo ng mga master ng High God Realm, hindi nila maaalis ang kahit isang bahagi ng mga pormasyong ito sa pangangalap ng espiritual na enerhiya. Tulad ng ipinaliwanag ng Dragon Emperor Altai, lumipad si Huang Xiaolong patungo sa pinakamalaking lungsod sa unahan. Mula sa malayo, binuksan ni Huang Xiaolong ang Eye of Hell para tingnan ang paligid. Ang mga lungsod ay nasa lahat ng dako sa mainland tulad ng mga kabute pagkatapos ng ulan, ang mga eksperto ay makikita na dumarating mula sa iba't ibang direksyon, na angkop sa imahe ng isang maunlad at buhay na lungsod. Paminsan-minsan, nakikita ni Huang Xiaolong ang mga patrol squad na nakasuot ng purong gininto ang baluti. Ang pinakamahina sa mga guard ng patrol squad ay ang 10th Order Saint Realm, habang ang ilan sa lakas ng squad captain ay umabot pa sa Peak Half-Step God Realm. Nakakaaliw, ang mga master ng God Realm ay isang mas bihirang tanawin. Tandaan, isa o dalawa lang ang nasulyapan niya. Hindi nagtagal, narating ni Huang Xiaolong ang napakalaking lungsod na nakita niya kanina. Isang makapal na alon ng espiritual na enerhiya ang dumaan sa kanya sa sandaling dumaan siya sa mga tarangkahan ng lungsod. Ang density ng espiritual na enerhiya sa loob ng lungsod ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga panlabas na lugar. Parang mas maluwag ang lahat dito. Ang mga kalye ng lungsod ay higit sa 2 beses ang lapad ng mga kalye ng imperial na lungsod pabalik sa Martial Spirit World, mga hilera at hanay ng mga tindahan sa mga kalye, at ang bawat harap ng tindahan ay 20 hanggang 30 metro ang lapad.
Ang pinakamalaking tindahan na nakita ni Huang Xiaolong ay 60 metro ang lapad. Medyo mabigat ang trapiko, may mga tao at mga karwahe na nagmamadali papunta sa kanilang mga destinasyon, ngunit hindi masikip ang lungsod. Ang mga karwahe na ito ay hinailan ng mga hayop na bihirang makita sa kalawakan, hindi banggitin ang bawat isa sa lakas ng mga hayop na ito ay karibal sa isang mataas na antas na eksperto sa kaharian ng Saint, habang ang mga karwahe mismo ay ginawa mula sa ilang mga bihirang horse na may mga mahalagang kristal na nakalagay sa katawan ng karwahe. Siyempre, may layunin si Huang Xiaolong na pumasok sa lungsod. Mga Beast Core. Ngunit ang mga transaksyon sa Black Tortoise Galaxy ay nakabatay sa isang karaniwang currency na tinatawag na Xuanwo currency, na ginawa ang mga bundok ng gintong barya mula sa Martial Spirit World sa walang kwentang scrap metal sa Cloud Sea mainland. Sa makatuwid, kailangan munang maghanap ni Huang Xiaolong ng isang trading firm na ipapalit sa ilang Xuanwo currency. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Huang Xiaolong sa isang tila malaking tindahan ng kumpanya. Maaari ko bang tanungin kung ang young noble ay nagpaplano na bumili o magbenta ng mga bagay? Nang makitang pumasok si Huang Xiaolong, isang batang empleyado ng tindahan ang lumapit, nagtanong kay Huang Xiaolong sa magalang na paraan. Mayroon akong ilang mga spirit stone na gusto kong ipagpalit sa Xuanwo coins. Palihim na binigay ng batang tindahan si Huang Xiaolong bago nakangiting sinabi, maaari ko bang malaman kung ilang grade 1 ang mga spirit stone na mayroon si Young Noble? Ang R-Only-One firm ay tumatanggap lamang ng grade 1 spirit stones. Bagamat ang lahat ng grado ng mga spirit stone ay maaaring gamitin sa pagdadalisay ng mga pellets, forging weapons, at cultivation, sa mga eksperto sa Saint Realm at mas mataas, ang grade 1 spirit stone lamang ang praktikal na gamit. Kaya naman ang ilang malalaking kumpanya ay tumanggap lamang ng grade 1 na mga spirit stone. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap mula sa kamay ni Huang Xiaolong habang ang isang piraso ng espiritong bato ay lumitaw sa gitna ng kanyang palad. Ang pirasong spirit stone na ito ay isa sa maraming Saint Grade spirit stones na inani niya sa mga pader ng bato matapos alisin ang likas na espiritual na embryo. Sa sandaling lumitaw ang piraso ng Saint Grade Spirit Stone, ang paligid nito ay lumiwanag sa maningning na liwanag, na naging sanhi ng espiritual na enerhiya na bumukas ng husto. Nakaramdam ng kirot ang mga mata ng binata dahil sa nakakasilaw na titig at hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa palad ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang ibang mga tao sa tindahan ay ginawa na may gulat na mga ekspresyon. Iyon ay isang Santo Grade Spirit Stone. Gayun din, ang kalidad nito ay mas malapit sa isang Divine Grade Spirit Stone. Umuungol ang tindahan sa mga hingal at bulungan ng mga customer. Nang makabawi sa kanyang katinoan, ang empleyado ng tindahan ay nakaramdam ng bukol sa kanyang lalamunan habang nakatitig kay Huang Xiaolong na nanlalaki ang mata sa gulat. Hindi niya akalain na ang itim na buhok na binata sa kanyang harapan ay kukuha ng isang Santo Grade Spirit Stone upang ipagpalit sa Xuanwu coins. Sa pangkalahatan, itinuring ng lahat ang gradong ito ng mga spirit stone na parang mga mahalagang kayamanan, kahit ang mayayamang malalaking pamilya ay hindi kukuha sa kanila upang ipagpalit sa Xuanwu coins. Itong young noble, mabait na maghintay dito sandali, papasok ako at ipaalam kaagad sa ating elder. Sabi ng empleyado ng shop, sobrang magalang ang kanyang kilos. Noon lamang siya lumingon, hinanap ang nagmamadaling hakbang sa elder ng kumpanya. Ang reaksyon ng empleyado ng tindahan ay ayon sa inaasahan ni Huang Xiaolong. Hindi na kinailangan pang maghintay ni Huang Xiaolong bago muling lumitaw ang parehong binata sa tindahan, na sumusunod sa likod ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng magandang apoy na pulang brocade na roba. Maliban sa kanyang bahagyang bilugan na figure, mapapansin ng isa ang kanyang masiglang malinaw na mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang mid-first order God Realm. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Huang Xiaolong, isang panandaliang sorpresa ang hindi napapansin sa kanyang mga mata. Ito ay si Jiang Shangfeng, ang nag-iisang matanda ng firm. Narinig ko mula sa aking subordinate na ang young noble na ito ay may isang Santo Grade Spirit Stone para ipalit.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magalang na huminto sa harap ni Huang Xiaolong, nagsasalita na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang palad ay magalang na itinuro si Huang Xiaolong sa pribadong silid sa tabi ng bukas na bulwagan. Nagpatuloy si Huang Xiaolong ng walang salita, at ang dalawang tao ay nakaupo ng magkaharap ilang sandali sa loob ng pribadong silid. Dumiretso si Huang Xiaolong sa punto, "Oo, mayroon akong ilang piraso ng Saint Grade Spirit Stone na gusto kong palitan ng Xuanwo coins." Ilang piraso. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Shangfeng. Noong una, nang marinig niya ang ulat ng empleyado ng tindahan, ipinalagay niya na mayroon lamang isang piraso. Hindi inaasahan ni Jiang Shangfang na talagang may ilang piraso ang binatang ito. Sa sinabi nito, naglabas si Huang Xiaolong ng 5 piraso ng Saint Grade Spirit Stones gamit ang kanyang palad. Tapat na ang 5 piraso ng Saint Grade Spirit Stones para makabili siya ng 100 kalahating hakbang na God Realm Beast Core na may natitira pang pera para ibuhos siya sa maikling panahon. Tulad ng para sa natitirang daang higit sa mga piraso ng Saint Grade Spirit Stones at ilang Divine Grade Spirit Stone, kailangan niyang unti-unting palitan ang mga ito sa loob ng isang yugto ng panahon. Ang pagpapalitan ng masyadong marami ng sabay-sabay ay hindi maiiwasang makaakit ng hindi gustong atensyon. Tinitigan ni Jiang Shangfang ang 5 piraso ng Saint Grade Spirit Stone na inilatag sa kanyang harapan. Isang kamay ang nagabot para kunin ang isa, lalo pang nagningning ang kanyang mga mata habang tinitigan niya itong mabuti mula sa bawat anggulo. Ito ay talagang isang Santo Grade Spirit Stone, malapit nang mag-transform sa isang Divine Grade Spirit Stone. Matapos suriin ni Jiang Shangfang ang lahat ng 5 Spirit Stone ng may pag-iingat, huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Pagtingin kay Huang Xiaolong, ang ngiti sa kanyang mukha ay nakakabulag. Ayon sa presyo sa merkado, ang 1 piraso ng grade na ito ng Spirit Stone na walang katapusan na malapit sa Divine Grade Spirit Stone ay 450,000, ibinabawas ang ika-10 bahagi ng pagproseso. Bayad, ito ay umaabot sa 405,000. Handa akong bigyan ng Young Noble ng 410 para sa bawat piraso, 5 piraso ay umabot sa 2,050,000. Ano ang iniisip ng Young Noble na ito? 410 para sa isang piraso. Lihim na namangha si Huang Xiaolong. Hindi ba't sinabi ng matandang dragon na ang kalidad ng espiritong bato na ito ay karaniwang kumukuha ng halos 272,000? Tumaas ba ang presyo? Kasunod nito, hindi nagaksaya ng oras si Huang Xiaolong na makipag-ayos sa kabilang panig, pumayag na makipagtransaksyon sa 410,000 bawat piraso. Dahil ang only one firm ay hindi nag-aalok ng mga Beast Core, si Huang Xiaolong ay lumabas ng shop pagkatapos makatanggap ng 2,050,000 mula sa kanila at pumunta sa isang tindahan na tinatawag na Windstorm. Ang Windstorm Shop na ito ay partikular na nagsilbi sa pagbili at pagbebenta ng mga demonyong hayop at mga Beast Core. Pagpasok sa Windstorm Shop, tiyak na bumili si Huang Xiaolong ng 100 half-step God Realm Beast Cores. Ang isang average na kalahating hakbang na God Realm Demonic Beast Core ay 2,000 Xuanwo coins bawat isa, samantalang ang mga sinaunang species na Demonic Beast Core ay nagkakahalaga ng 5,000 Xuanwo coins bawat isa. Kinain ng 100 piraso ng half-step na God Realm na demonyong hayop na core ang 360,000 Xuanwo na barya. Pagkatapos niyang alagaan ang supply ng Beast Cores, naghanap si Huang Xiaolong ng ilang librong nauugnay sa Black Tortoise Galaxy at isang detalyadong mapa. Tungkol sa Black Tortoise Galaxy, sa kabila ng pag-aaral ng ilang bagay mula sa Dragon Emperor Altai, ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Para kay Huang Xiaolong, ang lawak ng kaalaman na iyon ay napakababaw pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa Black Tortoise Galaxy sa pamamagitan ng mga aklat na ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 528. Black Warrior City. Nakabili na si Huang Xiaolong ng 100 Beast Core, may katuturang mga libro, at ilang iba't ibang bagay. Nakahanap si Huang Xiaolong ng isang inn, direktang inupahan ang isa sa mga yarda at pumasok sa closed door practice.
Mayroon pa ring bahagyang higit sa isang taon na natitira hanggang sa pagtatasa ng Black Warrior Institute. Si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadali, nagpaplanong umabant muna sa rurok ng huling bahagi ng ika-10 Order Saint Realm. Naka-cross-leg sa Zumi Temple, pinili ni Huang Xiaolong na pinuhin muna ang normal na half-step God Realm Beast Course. Ang una, pangalawa, pangatlo, ika-4 na piraso. Pino ni Huang Xiaolong ang 5 Beast Core sa bawat batch. Maraming mga thread ng dalisay, pinong enerhiya ng demonyong essence ang kumalat ng walang katapusan mula sa Dragon Pearl, na pagkatapos ay hinihigop at pino ni Huang Xiaolong, na naging bahagi ng kanyang battle chi. Sa tuwing siya ay matatapos sa isang batch ng 5 Beast Core, si Huang Xiaolong ay titigil, pagkatapos ay gumugol ng ilang oras sa pagsasanay ng sinaunang puppetry art at soul mandate. Ayon sa paliwanag ni Dragon Emperor Aotai, kapag tumaas ang isa sa mga kaharian, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng puwersa ng kaluluwa ng isang tao. Sa kabila ng kamakailang pagbuti sa puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong, labis itong nahuhuli sa kanyang paglilinang ng battle chi. Kaya naman, kailangan niyang magsikap sa pagpapalaki ng lakas ng kanyang kaluluwa. Mapayapang lumipas ang unang araw sa Cloudsea Mainland. Sa closed-door practice, pinino ni Huang Xiaolong ang isa pang batch ng 5 Beast Core, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasanay ng Ancient Puppetry Art at Soul Mandate. Ang proseso ay inulit araw-araw hanggang sa ika-16 na araw. Sa bilang ng kanyang ika-80 na Beast Core, si Huang Xiaolong sa wakas ay umabant sa peak late 10th Order Saint Realm. Pagsapit ng ika-20 araw, napino na ni Huang Xiaolong ang natitirang 20 Beast Core. Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa peak late 10th Order Saint Realm, napansin niya na ang natitirang kalahating hakbang na God Realm Beast Cores ay nabawasan ng malaki para sa kanya. Ang huling 20 piraso ay pinagsama-sama lamang ang kanyang pagsulong sa pinakamataas na bahagi ng huling ika-10 Order Saint Realm. Kasunod nito, bumalik si Huang Xiaolong sa parehong Windstorm Shop at bumili ng isa pang 80 peak half-step God Realm Beast Cores. Paglabas mula sa Windstorm Shop, mapait niyang tiningnan ang 80 piraso ng peak half-step God Realm Beast Cores. Ang Xuanwu coins na nakuha niya sa pagpapalit ng 5 piraso ng Saint Raid Spirit Stones ay halos naubos na. Sa ngayon, ang halaga ng Xuanwu coins na natitira sa kanyang Osir Ring ay hindi lalampas sa 30,000. 30,000, kulang na lang para mabayaran niya ang bayad sa inn para sa isang buwang pananatili. Sa unang pagkakataon mula noong umalis sa Martial Spirit World, naramdaman ni Huang Xiaolong na kulang sa pera. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huling naramdaman ang ganitong pakiramdam ng kahirapan. Mukhang kailangan nating gawin ang dati nating negosyo. Umisi si Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Ang lumang negosyo ay walang iba kundi ang pagnanakaw at pagpatay. Noong nakaraan, kapag pinatay niya ang lahat ng mga deity Templar Elder na iyon, ang mga gintong barya sa kanilang mga spatial na singsing ay maaaring malunod sa mga lungsod. Sa pag-iisip na iyon, bumalik si Huang Xiaolong sa inn, ipinagpatuloy ang kanyang nakagawiang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, gumamit lang siya ng 10 araw upang pinuhin ang lahat ng 80 Beast Core. Gayunpaman, pagkatapos na pinuhin ang 80 Beast Core na ito, hindi ito nagbunga ng mga resultang naisip niya. Noong una, naisip niya na ang pagpino ng halos 200 piraso ng half-step God Realm Beast Cores ay makakatulong sa kanya na makapasok sa half-step God Realm. Gayunpaman, ngayon ay napagtanto niya, kahit na pino niya ang isa pang 500 piraso ng mga Beast Core na ito, hindi pa rin siya makaka-advance. Habang lumalakas ang iyong True Dragon Physique, ang iyong mga Meridian at ang kakayahan ng Chi-Si na humawak ng Battle Chi ay lalago din, kaya ang dami ng enerhiya na kailangan mo ay nagiging mas malaki. Idinagdag ni Dragon Emperor Aotai, kasunod ng aking pagtatansya, para sa iyo na magtagumpay sa kalahating hakbang na God Realm, isa pang 600. Ang mga piraso ng kalahating hakbang na God Realm Beast Core ay kakailanganin. 600 piraso. Nalukot ang mukha ni Huang Xiaolong sa mapait na ngiti. Kung kailangan niya ng 600 Beast Core para maabot ang half-step God Realm, ilan kaya ang kailangan niya para makarating sa peak half-step God Realm? 2,000 God Realm Beast Core.
o marahil 3,000 Beast Core. Ang pinakamahalagang problema ay, kahit na ang mas malalaking kumpanya sa Cloud Sea Mainland ay hindi nagbebenta ng mga Beast Core ng God Realm, paminsan-minsan lang silang lumalabas sa ilang auction house. Ngayon sa wakas ay naiintindihan mo na kung bakit pinayuhan kita na panatilihin ang likas na espiritual na embryo hanggang sa makasulong ka sa pinakamataas na kalahating hakbang na God Realm bago ito gamitin. Batay sa nakakatakot na dami ng enerhiya na maaaring makuha ng iyong True Dragon Physique, nang walang yaman na katumbas ng likas na espiritual na embryo, imposibleng makapasok ka sa God Realm. Sabi ng Dragon Emperor Altai. Kung nabigo kang makalusot sa iyong unang pagtatangka, ang iyong pangalawang pagtatangka ay magiging mas mahirap. Tumango si Huang Xiaolong. Sa katunayan, ang pagtatangkang makapasok sa God Realm ay hindi katawa-tawa. Kung mayroong isang ikasampu ng isang pagkakataon sa unang pagkakataon, hindi magkakaroon ng kalahati nito sa pangalawang pagtatangka. Iyon ang dahilan kung bakit ang karamihan ng peak half-step God Realm expert ay maghihintay at mag-iipon. Ang ilan ay naipon ng halos 1,000 taon at hindi pa rin ahas na subukan. Kinugol ni Huang Xiaolong ang sumunod na 2 araw sa lungsod. Sa 2 araw na ito, ginugugol niya ang araw sa paglilinang ng kanyang battle chi sa kanyang bakuran, at sa mga oras na sumakit sa kanya ang mood, mamasyal siya sa paligid ng lungsod, babalik sa gabi upang basahin ang mga librong binili niya. Pagkalipas ng 2 araw, natapos na ni Huang Xiaolong ang pagbabasa ng mga librong binili niya, na dinadala ang kanyang pananaw sa kasalukuyang puwersa sa Black Tortoise Galaxy pati na rin ang ilang karaniwang kaalaman tungkol sa iba pang mga mundo sa mas mataas na antas. Sa puntong ito, ang Black Tortoise Galaxy ay may hanggang 23 sobrang puwersa. At higit sa 2,000 unang ranggo na puwersa. Sa antas ng Galactic, ang isang kapangyarihan na may master ng High God Realm ay maaaring pumasok sa hanay ng mga Super Force. Sa madaling salita, ang Black Tortoise Galaxy ay may kabuuang 23 puwersa na sinusuportahan ng mga master ng High God Realm. Sa kabilang banda, ang mga kapangyarihang may mga master ng 10th Order God Realm at mas mataas ay kwalipikadong kilalanin bilang first rank forces. Kasabay nito, mula sa mga aklat na ito, nalaman ni Huang Xiaolong ang mga pangalan ng kasalukuyang nangungunang 10,000 ibabaw ng mundo sa Black Tortoise Galaxy. Ang ranggo na ito ay batay sa pangkalahatang komprehensibong puwersa ng isang mundong ibabaw. Sa loob ng listahang ito ng 10,000 mga ibabaw ng mundo, walang martial spirit world. Sa madaling salita, ang lakas ng lahat sa martial spirit world na pinagsama ay hindi man lang makakapasok sa isang listahan ng 10,000 pangalan ng haba sa mata ng Black Tortoise Galaxy. Dahil dito, medyo nanlumo si Huang Xiaolong, ganoon ba kaina ang martial spirit world? Gayunpaman, natagpuan ni Huang Xiaolong ang pangalan ng Peace Emperor World sa loob ng listahan, sa grupo ng 1,100 bagay. Sa pagitan ng 123,000 mga mundo sa Black Tortoise Galaxy, na may lista ng bahagyang lampas sa 1,000, may isip kung gaano kalakas ang Peace Emperor World talaga. Sabihin ng totoo, humigit kumulang 100,000 taon na ang nakalilipas, ang ating martial spirit world ay nirerango sa isang lugar noong 30 sa buong Black Tortoise Galaxy. Ngunit ang lahat ng High God at God Realm Masters ay bumagsak sa panahon ng Great Fin God War, na naging sanhi ng pagbagsak ng martial spirit world mula sa 10,000 ranggo. Na naghoy ang Dragon Emperor Altai. Little Brat Huang, sana kapag nag-reshuffle ang top 10,000 ranking sa susunod, may lalagay mo ulit ang pangalan ng martial spirit world sa listahan. Bawat 10,000 taon, ang listahan ng ranggo ay i-reshuffle. Huwag kang mag-alala. Siguradong tumango si Huang Xiaolong. 200 taon na lang ang natitira para sa susunod na pagbabago ng ranking, ngunit kumpiyansa si Huang Xiaolong na kaya niyang dalhin ang martial spirit world hanggang sa pinakamataas na 100. Matapos manatili ng isa pang 2 araw sa lungsod, umalis si Huang Xiaolong sa lungsod at nagtungo sa Black Warrior City. Ang Black Warrior City ay ang tanging lungsod na itinayo ng Black Warrior Institute sa Cloud Sea Mainland, ang lugar kung saan nagparehistro ang mga kalahok para sa pagsusuri sa pagpili ng disipulo. Bagamat may 1 taon pa bago ang pagtatasa, pinayagan ang maagang pagpaparehistro.
Tirichit asterisk S. Makalipas ang isang buwan, dumating si Huang Xiaolong sa Black Warrior City. Bago dumating, inihanda na niya ang kanyang sarili sa posibleng kalubhaan ng Black Warrior City, ngunit pagdating niya, hindi pa rin niya maiwasang mamangha. Kahit na hindi niya masabi kung gaano kataas ang mga pader ng lungsod, tumataas hanggang sa mga ulap. Ang natitirang mga pader ay tila walang katapusan. Namangha. Hey, halos pareho lang ang ekspresyon ko noong una ko itong nakita. Ang Black Warrior City na ito ay bahagyang mas malaki kaysa sa Martial Spirit World. Sabi ng Dragon Emperor Altai. Mas malaki kaysa sa Martial Spirit World. Labis na namangha si Huang Xiaolong. Isang lungsod na mas malaki pa sa mundo. Pumunta ka sa registration place. Pagkatapos magparehistro, magbenta ng isang piraso ng Divine Grade Spirit Stone sa isang auction house at bumili ng ilang beast cores. Nagpatuloy si Dragon Emperor Altai, bago sumapit ang araw ng pagtatasa, maaari kang sumulong sa Half-Step God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 529. Pagong na Boundaries Apparition. Tumango si Huang Xiaolong. Pagkatapos mag-auction ng isang piraso ng Divine Grade Spirit Stone, tiyak na sapat na ito para matustusan siya ng sapat na peak Half-Step God Realm Beast Course hanggang sa maabot niya ang Half-Step God Realm. Sa kabila ng katotohanan na ang pag-auction ng isang Divine Grade Spirit Stone ay makakaakit at magdudulot ng kaguluhan, si Huang Xiaolong ay hindi mapakali sa sandaling ito. Aba, magbabago na lang siya ng ibang mukha bago pumunta sa auction house. Si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa pagpasok sa Black Warrior City. Nakalulungkot para makapasok sa Black Warrior City, ang bawat tao ay kailangang magbayad ng 1,000 Xuanwo coins. Sa pangkalahatan, hindi kailangang magbigay ng anumang Xuanwo coin para makapasok sa karamihan ng mga lungsod maliban sa mga lungsod na itinayo ng 23 super forces. Ngunit muli, ang Black Warrior City ang nagtakda ng pinakamataas na bayad sa lahat. Bagamat ang 1,000 Xuanwo coins ay hindi gaanong para kay Huang Xiaolong, sa sinumang karaniwang dalubhasa sa 10th Order Saint Realm, ito ay katulad ng isang piraso ng kanilang laman. Naglalakad papasok sa lungsod, tumungo si Huang Xiaolong patungo sa lugar ng pagpaparehistro para sa Black Warrior Institute. Ang lugar ng pagpaparehistro ay matatagpuan sa Central District ng Black Warrior City, sa isang lugar na tinatawag na Hall of Heroes. Makalipas ang 3 araw, pumasok si Huang Xiaolong sa Hall of Heroes. Kahit na ang Hall of Heroes ay isang bulwagan, sa pangalan, ang lupain nito ay mas malaki kaysa sa isang imperial na lungsod sa Martial Spirit World ng maraming beses. Sa oras na marating ni Huang Xiaolong ang mga pintuan, ang harap na bahagi ay puno ng mga taong nagsisisiksikan. Wala pang isang taon ang natitira hanggang sa araw ng pagtatasa, ang pagpaparehistro ng mga kalahok ay binuksan na, kaya naman, ang mga nangungunang talento at mga henyo ng pamilya mula sa lahat ng Black Tortoise Galaxy ay pumunta sa kanilang paraan upang ay proseso ang kanilang pagpaparehistro. Sa pagtawid sa harap ng pintuan ng Hall of Heroes, nakita ang isang malaking parisukat, ngunit isang bagay sa isang sulok ng parisukat ang nakakuha ng atensyon ni Huang Xiaolong. Ang isang pulutong ay nag-hover sa isang bagay na kawili-wili. Iyan ang 10,000 taon na tortoise boundary, paliwanag ng Dragon Emperor Altai. Isang pormasayo na inukit ng isang primeval great master na maaaring subukan ang iyong kakayahan at lakas. Subukan ang kakayahan at lakas ng isa. Natigilan si Huang Xiaolong. Paano, gusto mo bang subukan? Nakakit ang Dragon Emperor Altai. Natukso si Huang Xiaolong. Gusto niyang malaman kung saan nakatayo ang kanyang talento at lakas. Ngunit, kung siya ay susubok sa publiko, hindi ba ilantad ang kanyang talento at lakas sa lahat? Parang alam ang pag-aalala ni Huang Xiaolong, tumawa ang Dragon Emperor Altai. Sa panahon ng pagsubok, maaari mong pigilan ang kalahati ng aura sa loob mo, bukod pa rito, ang iyong true dragon physique ay may nakatagong kalikasan. Maaari mong ganap na itago ang iyong tunay na lakas sa panahon ng pagsubok, at pagkatapos ay mabawi ang iyong talento at lakas batay sa resulta.
Tumango si Huang Xiaolong. Itinuring din itong paraan. Ang 10,000 taong tortoise boundary na ito ay nilalayong tulungan ng mga kalahok na sukatin ang kanilang mga pagkakataong makapasa sa pagtatasa ng Black Warrior Institute bago sila magparehistro. Nagpatuloy ang Dragon Emperor Altai, sa pangkalahatan, may pag-asa silang makapasa sa assessment kung makakakuha sila ng 1,000 puntos pataas. Gaya ng ipinaliwanag ng Dragon Emperor Altai, naabot na ni Huang Xiaolong ang karamihan ng mga tao, sumama sa pila. Dahil nandito na siya, maaaring maghintay ng ilang sandali ang pagpaparehistro. Gayunpaman, ang mga disipulo ng pamilya na gustong subukan ang kanilang sarili ay isang nakakagulat na bilang, sa harap lamang ng Huang Xiaolong ay 5 hanggang 600 tao. Habang ang mga resulta ng pagsusulit ay isa-isa na inihayag, ang paligid ay sumabog na may alinman sa mapanukso na panunuya o bulalas ng pagkagulat. Siyempre, panakanak ang ibinabato ang mga titig na inggit at inggit. Talento 892, lakas 983. 983, ang lakas ay malapit na sa 1,000. May pag-asa na makapasa sa pagtatasa, saang pamilya siya kabilang. Parang isang tao mula sa pamilyang luho ng Iroh World. Nang lumabas ang isang binata na nakasuot ng asul na damit mula sa pagsubok na altar, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga nanunood. Sa 10,000 tao na kumuha ng pagsusulit, kakaunti lamang ang nakalampas sa 900. Tuwing ang resulta ng pagsusulit ng isang disipulo ay malapit sa 1,000, ito ay bubuo ng mga tandang at paninibugho mula sa karamihan. Ang disipulong iyon ng pamilyang Luo ay umalis sa plaza sa ilalim ng maraming naiinggit na mga titig na nakataas ang ulo at nakataas ang dibdib patungo sa lokasyon ng pagpaparehistro ng Hall of Heroes. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong. Kahit na ang Iroh World's Luo family ay hindi isa sa 23 super force ng Black Tortoise Galaxy, gayunpaman, isa ito sa mga first-rank force. Ang pamilya Luo, kasama ang pamilya Yi, ay kinokontrol ang higit sa 9 ng puwersa ng Iroh World. Sa 10,000 planeta na ranggo, ito ay inilagay malapit sa 100. Talento 923, lakas 1056. Isa rin itong disipulo mula sa pamilya Yi ng Iroh World. Kasunod nito, sumiklab ang karamihan sa isa pang alon ng pagkabigla at paninibugho. Ang talento at lakas ng Yi family disciple na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa naunang disipulo ng Luo family. Gayunpaman, ang susunod na 200 sa paglipas ng mga pagsubok ay hindi nakagawa ng isa pang kalahok na may lakas na higit sa 900. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay turn na ni Huang Xiaolong. Naglakad si Huang Xiaolong papunta sa test altar. Sa harap ng pagsubok na altar, may nakahover na parang 1 metrong taas na bat barrel. Sa pagtingin dito, alam niyang ito ang 10,000 taon na hangganan ng pagong. Bago pumasok, ganap na itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang True Dragon Physique, pagkatapos ay sinundan ang ginawa ng naunang tester, itinaas niya ang isang palad, idiniin ito sa 10,000 taon na Tortoise Boundary, na ipinadala ang kanyang Authority dito. Kaagad, ang 10,000 taon na Tortoise Boundary ay nagliwanag na parang araw, na sumasabog sa isang malalim na orient na liwanag na tumataas sa kalangitan. Ang daloy ng hangin sa plaza ay naging magulong, ang mga alon ay naglakbay sa kalawakan, at ang lupa ay yumanig na parang isang matinding lindol. Ang maingay na mga tao sa paligid ng pagsubok na altar ay biglang nawala sa isang nakakabinging katahimikan habang ang lahat ay nakatitig at nakanganga sa 10,000 taon na Tortoise Boundary. Ang mga alagad na dumating upang magparehistro sa Hall of Heroes at sa plaza ay agad na naramdaman ang magulong daloy ng hangin sa loob ng 10,000 li radius. Ito, anong problema? Ito ang pagsubok na altar. Sa sandaling iyon, lahat ng mga eksperto at mga disipulo mula sa iba't ibang sulok ng plaza ay tumingin sa altar ng pagsubok habang ang mga henyo at eksperto sa loob ng Hall of Heroes ay nagmamadaling lumabas sa hall. Lahat sila ay nakatuon ang kanilang mga mata sa 10,000 taon na hangganan ng pagong mula sa lahat ng direksyon, na nakatingin sa pagsubok na altar na may mga nakatutuwang ekspresyon. Ito, saang super force na bibilang ang henyong disipulong ito?
upang matrigger ang 10,000 taon na tortoise boundary na palabasin ng libong sunlight na ito. Ang 10,000 taon na tortoise boundary ay hindi nagpakita ng ganitong antas ng pagpapakita sa loob ng mahabang panahon. Isang kakaibang henyo. Isang walang katulad na henyo. Dapat isa ito. Nagkagulo ang Hall of Heroes Square. Ngunit, sa sumunod na segundo, nakita nila ang isang anino ng isang gawa-gawang gininto ang pagong na umuusbong mula sa 10,000 taong hangganan ng pagong na lumalaki habang ito ay tumataas sa langit na umaabot sa napakalaking sukat. Langit. Ang pagpapakita ng espiritu ng tortoise boundary. Ito ang espiritu ng pagong sa loob ng 10,000 taon na tortoise boundary. Alam ng Diyos kung ilang taon na ang lumipas mula noong huli itong lumitaw. Kapag lumitaw ang isang tunay na henyo sa mundo, ito ay magpapakita ng sarili. Biglang, ang dambuhalang gininto ang pagong ay itinaas ang ulo patungo sa siyam na pagong, nagpakawala ng isang matunog na dagindong na umalingaw sa milyon-milyong milya. Sa airspace sa itaas ng Black Warrior City, sunod-sunod na lumitaw ang mga silhouette. Maliwanag, ang lahat ng mga eksperto sa Black Warrior City ay naalerto sa boom ng shockwaves. Sa hilagang airspace ng Black Warrior City, isang matandang lalaki na nakasuot ng mapusyaw na asul na brocade na damit na may pattern ng itim na pagong sa kanyang dibdib ay nakatingin sa direksyon ng Hall of Heroes na may time na ekspresyon na bumubulong sa kanyang sarili. Ito ang 10,000 taon ng dagindong ng espiritu ng tortoise boundary. Kawakas, lumitaw ang isang henyo na maaaring mabigla sa mundo sa Black Tortoise Galaxy. Ang kanyang silwete ay nawala mula sa lugar sa isang kisap mata na nagmamadali patungo sa Hall of Heroes. Gayon din ang mga eksperto mula sa lahat ng sulok ng Black Warrior City. Nais ng lahat na masulyapan ang halimaw ng isang henyo na naging dahilan upang lumitaw ang 10,000 taon na espiritu ng Tortoise Boundary. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong ay nakaramdam ng lubos na kawalan ng kakayahan habang nakatitig sa espiritu ng pagong sa kalangitan. Hindi niya inaasahan na mag-trigger ng ganoong exaggerated na reaksyon sa kabila ng pagtatago ng True Dragon physique niya. Mahirap na manatiling hindi nagpapakilala pagkatapos na magdulot ng kapansin-pansing eksena. Sa parehong bagay, ang bat barrel tulad ng 10,000 taon tortoise boundary ay nagsimulang umikot. Sa pag-ikot nito, ang magkabilang panig ng pagsubok na altar na nagsasaad ng talento at lakas ay nagsiwalat ng resulta. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 530. Resulta ng pagsusulit. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon ng husto sa mga talento at lakas ng mga numero sa pagsubok na altar. Sa harap ng kanilang mga mata, ang 1,000 taon na tortoise boundary ay halos hindi na nagsimulang umikot, ngunit ang mga numero para sa talento at pagsubok ng lakas ay tumaas na parang isang rocket. Ang berde at pulang ilaw na kumakatawan sa talento at lakas ay lumampas sa 1,000 puntos sa isang kisap mata. Nanlalaki ang mga mata na nakasaksi dito. 1,000, lumampas talaga ito sa 1,000 puntos sa mas mababa sa isang paghinga. 1,100, 1,200, 1,300. Tumaas baba ang mga tunog ng tandang mula sa iba't ibang sulok ng plaza. Nang ang pula at berdeng mga ilaw ay lumampas sa 1,000 na marka, ito ay nagpatuloy sa mabilis na pag-akyat hanggang sa 1,300. 1,300, ngayon 1,400 na. 1,500, 1,500 na. Pumilis ang paghinga ng mga tao na parang lalabas na ang kanilang mga puso mula sa kanilang mga dibdib. Ang parehong talento at lakas ay lumampas sa 1,500 na marka. Sa pangkalahatan, ang lakas na higit sa 1,200 ay mayroong 7/10 passing chance sa pagtatasa ng Black Warrior Institute, at sa 1,300 ito ay tataas sa 8/10. Tapos, ano ang kinakatawan ng 1,500? Nangangahulugan ito na kung walang mga sakuna sa panahon ng pagtatasa, ang taong iyon ay mabilis na dumaan sa pagtatasa. Sa madaling salita, ang taong iyon ay magiging isa sa mga disipulo ng Black Warrior Institute. Nagbago ang mga pares ng mga mata na nakatutok kay Huang Xiaolong mula sa lahat ng sulok ng parisukat.
Ang pagiging isang disipulo ng Black Warrior Institute ay ang pangarap na hinabol ng maraming naghahangad na mga henyo ng pamilya at mga disipulo mula sa Black Tortoise Galaxy. 1700, 1800. Ako, dinadaya ba ako ng aking mga mata, talagang umabot sa 1800. After a short silence, may biglang sumigaw. 1800. Parehong talento at lakas ang pumasa sa 1800 na marka. Kahit na ang pinakamatatag na tao ay hindi na maitago ang pagtataka sa kanilang mga mata. 1800. Nabigo ang kanilang mga isipan na balutin ang kalubhaan na kinakatawan ng mga numerong iyon. Sa kanilang kaalaman, sa maraming mga disipulo ng pamilya na dumating upang magparehistro para sa pagtatasa ng institute hanggang ngayon, wala pang isang henyo na nagbunga ng resulta na kasing taas ng 1800. Kalimutan ng 1800, wala ni isang tao ang nakatanggap ng kahit 1,500 puntos. Ngunit ang berde at pulang ilaw sa pagsubok na altar ay umaakyat pa rin at tila hindi sila titigil. Kinabahan ng mga tao habang pinapanood ang mga ilaw na patuloy na umaangat, ang mga kamay ay hindi namamalayan na nakakuyom sa mga kamao. Ang kanilang mga puso ay natigil sa kanilang mga lalamunan. Ito ay 1,900 na rana, o Diyos, ito ay lumampas sa 1900. It won't breach the 2,000 mark. Right. Sa huling pagtatasa ng Black Warrior Institute, ang disipulong nakakuha ng unang pwesto ay sumubok lamang ng bahagya sa itaas ng 2,300. Habang ang mga numero sa berde at pulang ilaw ay tumaas sa itaas ng 1900, ang puso ng lahat ay humigpit, pinapanood ang parehong mga numero na papalapit ng papalapit sa 2,000. Ang dating matandang nakasuot ng mapusyaw na asul na brocade na roba na may itim na diagram ng pagong sa kanyang dibdib ay matagal nang nagmamasid sa airspace sa itaas. Nakatitig din siya sa mga numerong ipinapahiwatig ng berdeng ilaw at pulang ilaw. Pwede ba itong pumasa sa 2,000? Pulong niya sa sarili. Kung ang itim na buhok na binata sa ibaba ay makapasa sa markang 2,000, pagkatapos ay sa pagtatasa sa oras na ito, siya ay garantisadong isang pwesto sa loob ng nangungunang 10. 1976, 1985, 1993. Naririnig ng lahat ng tao sa plaza ang kani-kanilang mga tibok ng puso na tumatambol sa kanilang mga tainga. Bigla na lang, ang berde at pulang ilaw ay biglang naglabas ng mas nakakasilaw na liwanag habang ang dalawang numero ay lumampas sa markang 2,000. Ang mga tao ay tulalang nakatingin sa mga ilaw. Sa isang iglap, ang tahimik na parisukat ay sumiklab sa isang hindi pa naganap na kaguluhang pagkabigla na may halong pananibik, paninibugho, at sindek. Gayunpaman, ang berde at pulang ilaw ay patuloy na tumaas, ngunit sa mas mabagal na bilis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang parehong ilaw ay umabot na sa 2,100. Sa puntong ito, sinimulan ni Huang Xiaolong na pigilan ang kanyang battle chi, na nagudyok sa pulang ilaw na nagpapahiwatig ng lakas na huminto sa 2,132. Gayunpaman, ang berdeng ilaw na kumakatawan sa talento ay patuloy na tumataas, sa wakas ay huminto sa 2,256. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na aabot pa rin sa ganoon kataas na bilang ang resulta ng kanyang talento kahit na itago ang kanyang True Dragon Physique. Ito ang antas ng talento na kinakatawan ng kambal na Dragon Martial Spirit at Azure Bloodline sa iyong katawan. Tumunog ang boses ni Dragon Emperor Altai. Ang paliwanag na ito ay nilinaw ang mga bagay para kay Huang Xiaolong, ngunit hindi niya inaasahan na ang kambal na Dragon Martial Spirit at ang talento ng Azure Bloodline ay napakataas. Ang iyong talento ay talagang nakakagulat kung hindi mo itinago ang iyong True Dragon Physique, naniniwala ako na ang iyong talento ay tiyak na maaaring tumaas sa 4,000. Dagdag pa ng Dragon Emperor Altai, 4,000, halimaw Higit pa rito, pinigilan mo ang ikatlong bahagi ng iyong lakas, kung hindi, maaari itong ganap na mas mataas sa 3,000 puntos. Sa kanyang panahon, sinubukan din ng Dragon Emperor Altai ang kanyang kakayahan at lakas sa altar, at ang kanyang resulta ay katulad ng kay Huang Xiaolong. Ang taong nakakuha ng unang pwesto sa parehong batch ng pagtatasa ni Dragon Emperor Altai, ang kanyang talento ay nakabasag lamang ng 2,500.
Kung tungkol sa lakas, ito ay humigit kumulang 3,000. Lumabas si Huang Xiaolong sa pagsubok na altar bago ang napakaraming nagtataka, mapitagan, at kahit ilang nakakapuri na mga tingin. Ang mga tao ay hindi sinasadyang nagbukas ng landas para kay Huang Xiaolong. Kalmadong umalis si Huang Xiaolong sa square area, naglalakad sa Hall of Heroes patungo sa registration point. Lahat ng tao sa karamihan ay nakatuon ang kanilang mga tingin sa likod ng itim na buhok na binata na parang nakaugat sa lugar. Sa isang malayong sulok ng plaza, ang disipulo ng Jiang family, si Jiang Xiaos, at ang 5 matandang nasa likod niya ay nasaksihan din ang kabuuan ng pagsubok ni Huang Xiaolong. Young Lord, hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang talento at lakas ng itim na buhok na ito. Sa kanyang lakas, malaki ang tsansa niyang makakuha ng nangungunang 10 pwesto sa pagtatasa sa oras na ito. Komento ng isa sa mga matandang lalaki. Tumanggo si Jiang Xiaos bilang pagsangayon, parehong maganda ang kanyang talento at lakas, ngunit kahit ganoon, hindi ko siya kalaban. Hindi niya masyadong binigyang pansin ang pag-iral ni Huang Xiaolong, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang nagbago, bahagyang nabaluktot sa puot, kasuklam-suklam, ang mahalagang kayamanan na iyon ay kinuha ng iba. Kung sakaling malaman ko kung sino iyon, sisiguraduhin kung mamamatay siya ng kakilakilabot. Hinanap niya ang hindi mabilang na mga lumang record, gamit ang ilang dekada bago hinuhusgahan ang lokasyon ng likas na kayamanan. Ngunit siya ay dumating lamang upang matuklasan na may ibang isang hakbang sa unahan niya, ninakawan siya ng kanyang kayamanan. Kahit nawala ang kayamanan na iyon, bago dumating ang araw ng pagtatasa, nakakalusot pa rin ako sa God Realm. Nagngangalit si Jiang Xiaos, Gudeleng, talagang matatalo kita. Ang unang lugar ay pag-aari ko. Young Lord, sabihin mo, gusto mo rin bang pumunta at subukan? Tanong ng isa pang matandang lalaki. Tumanggo si Jiang Xiaos, pwede rin, curious din ako kung nasaan ang talento at lakas ko. Sa oras na ito, nakarating na si Huang Xiaolong sa registration area sa loob ng Hall of Heroes. Ang taong namamahala sa registration counter ay isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, isa ring First Order God Realm. Nakita niya ang aptitude test ni Huang Xiaolong kanina, kaya nang lumapit si Huang Xiaolong upang irehistro ang kanyang pangalan, ang ugali ng panloob na disipulo ay nagpakita ng mabuting kalooban, at siya ay lubhang magalang. Isang mundo bukod sa kanyang malamig na mukha patungo sa iba pang mga kalahok na dumating upang magparehistro. Ito ay dahil ang isang napakalaking talento tulad ni Huang Xiaolong ay may mataas na pagkakataon na maging bahagi ng mga elite na disipulo ng institute. Gayunpaman, hindi iyon nagpababa sa matataas na bayad sa pagpaparehistro ng 10,000 Xuanwu coins. Matapos bayaran ng kinakailangang 10,000 Xuanwu coins, nakatanggap siya ng badge na kasing laki ng palad at isang maliit na booklet. Habang nakatitig sa kanya, umalis si Huang Xiaolong sa Hall of Heroes. Pagkaalis, pumunta si Huang Xiaolong sa isang liblib na sulok, gumawa ng mga pagbabago sa kanyang mga tampok ng mukha at pisikal na tangkad bago naglakad patungo sa auction house ng Black Warrior City. Susunod, nagplano siyang mag-auction ng isang piraso ng Divine Grade Spirit Stone para makabili ng sapat na peak half-step God Realm Beast Course. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.